Kasi tapusin natin ngayon yung module 2, tapos mamaya mag-usap-usap tayo mamaya ng mga gusto mong discuss. Okay, so recap lang natin kung ano yung mga na-cover na natin. Una, nag-columns tayo, compression members. Ano mga na-discuss natin doon? Sabi natin ang column calculation, madali lang. 'Di ba? Paano ba yun? Stress times area. Ang tanong lang, ano yung stress? Yung stress depende sa KL over R. 'Di ba? May limit, 4.71 square root of E over Fy. Yun yung magsasabi kung slender yung column or hindi siya slender. Depende sa type, di ba? Magkakaroon ka ng elastic failure or inelastic failure, di ba? Kapag elastic, sabi natin yung 0.877 Fe, tapos yung isa 0.658 Fe over Fy times Fy yata. Parang ganun yung formula. Or Fe yata yung nakamultiply. Fy alam ko Fy. Anyway, basta kung ano man yun, okay, so ang point lang is that madali lang siya. Kailangan mo lang stress times area. Ano yung stress? Depende sa condition. Depende sa KL over R na mag-govern. Yun na. Di ba? Simple lang. Ang tanong lang doon, ano yung formula? Okay, tapos pagdating naman sa beams, no, sa flexural members, paano yung process? Okay, sabi natin, una, i-determine mo muna kung siya ay compact, non-compact, or slender. Okay, yung not compact, non-compact, or slender, dalawa yung i-check mo nun, dalawa. Sa web, tsaka sa flange. Tama? Okay, pag flange, pwedeng compact, non-compact, or slender, pero sabi natin, imposible mag-slender. Bakit? Sabi? Kapag flange, di ba, sabi natin, kung standard na shape, walang standard na flange. Tama? Walang standard na flange na ginawa sa AISC manual. So kung may pangalan siya, galing yan sa AISC manual, okay, ibig sabihin, matik yan na hindi yan mag-slender, kaya wala tayong calculation na dinidiscuss para doon. Okay, kung magkakaroon man, hindi yun pang standard shapes, no? Kailan possible magkaroon ng ng slender flange? Kapag hindi standard. Ano yung mga hindi standard? Ang tawag nun kapag ikaw nag-dictate, mga built up, 'di ba? Yung halimbawa, hindi kunyari gusto mo ng I-beam, 'di ba? Kaso ang ginawa mo para makagkaroon ka ng I-beam, kumuha ka ng mga plates, 'di ba? Tapos wineld mo. Built up 'yun, 'di ba? Ikaw nag-decide ng thickness ng flange ng web. Okay, so built up members. Okay, so hindi siya standard. So kapag ka ganun, syempre, depende. Kailangan mo i-check yun kung mag-i-slender yung web mo or hindi. O yung flange mo or hindi. Okay, ngayon, pagdating naman sa web, sabi natin, ang web ay palaging palaging compact. Bakit? Kasi ganun din, 'di ba? Sabi, walang standard shape na ginawa in a way na magiging non-compact siya or slender. Lagi siyang compact. Kaya kung makikita mo dito sa calculation, paano ginawa natin? 'Di ba nung nag-check tayo, first part, nakita mo, ginawa natin, flange lang 'to, 'di ba? Flange lang. Okay, tapos flange local backlink na tinitingnan natin. Bakit walang web? Kasi nga compact siya. Okay, kahit i-check mo compact 'yan, no? Kaya iniskipan na natin. Okay? Ayan. So ngayon, pagkatapos mo i-check kung compact, non-compact, or slender, halimbawa, non-compact yung flange mo, okay, ano mangyayari? Magkakaroon ka lang ng additional calculation. Sabi mo, ito yung second formula, di ba? Meron kang tatlong formula, MP, itong galing sa interpolation, tapos yung pangatlo, yung my square root of 1 plus 0.078 times yung JC over SXHO. Ay, JC kasi sabi mo, di ba? Ayan, so yun. Okay, so sabi mo, alam mo na to, di ba? Kamukha lang to nung last time, di ba? Ang pinagkaiba lang, ito, naka-lambda. Okay? Yung isa is naka-L. Okay, yun lang. Di ba? Simple lang. Ganun lang siya. Okay? Ngayon, pagkatapos mo makuha, ito yung capacity niya for, tawag dito, for flange local buckling. Okay? So, ibig sabihin, yan yung capacity bago mag-buckle yung flange mo lang. Okay, syempre, pag nag-fail yun, fail na rin siya talaga. Okay, ngayon, bukod doon, ano pa yung ibang mode of failure niya? Sabi, pwede siyang plastic collapse kung siya ay fully laterally supported or mas mababa yung LB niya do sa LP. Di ba may dalawang limit yun? Yung isa, yung limit, halimbawa, ito yung LP, ito yung LR. Pag mas mababa siya doon, isibihin, makukuha niya yung pinakamataas na pwede niya makuha. Which is ano yun? Ano yung pinakamataas na capacity na pwede? Yung maabot niya yung yielding sa buong section. Kumbaga, gamit na gamit mo yung buong section. Nag-yield lahat. Di ba? Anong capacity na kaya mong i-create kung mag-yield lahat yun? Plastic moment. 'Di ba? Kapag nag-plastic moment, anong mangyayari? Magkakaroon ng plastic collapse, magkakaroon ng plastic hinge. Naalala niyo? Yung gaganon, bali sa gitna. O, yun yung mode of failure ng beams na steel. No? Yun yung pinakamagandang mangyayari. Siyempre, ayaw natin masira, pero kung masisira man siya, yun yung pinakamataas na capacity na pwede makuha ng section na yun. Okay, ngayon, kung halimbawa mahaba siya tapos hindi laterally supported yung section, ano mangyayari doon? Magkakaroon ka ng LTB, lateral torsional buckling. Ang tanong lang, ano doon sa dalawa? 'Di ba? So pag lumagpas ka ng LB, magkakaroon ka ng lateral torsion ng LP.
Pag lumagpas ka ng LP, magkakaroon ka ng lateral torsional buckling. Ang tanong, anong type? So, meron kang LR. Pag lumagpas ka sa LR, elastic. Pag hindi ka lumagpas sa LR, inelastic. Ganun lang. Tapos, gamitin mo yung formula na, depende, corresponding doon. Tama? Ganun lang siya. Okay, so, simple lang siya. Okay? Hindi siya mahirap. Ang mahirap ay yung formula. Okay? Yung process, kung titingnan mo, kung isa-summarize mo, hindi siya mahirap eh. Simple lang, di ba? If else lang. Okay? Check for local buckling, check for elastic, check for lateral torsional buckling. Yun lang, simple lang. Dalawang capacity, kunin mo siyempre yung mas, malaki o maliit? Mas maliit. Kasi yung kinukuha natin ay yung design capacity, so mas critical yung mas maliit. Diba? Kasi yung una maabot, pag naabot yun, mag-fail siya doon sa mode of failure na yun. So, ganun lang naman yung logic doon. Okay? So, calculation-wise, yun nga, sabi natin, maano lang siya, mahaba, di ba? Mahaba yung formula. Pero sabi natin, yung formula, masisimplify mo, di ba? Okay, ito na yung pinakamahaba dyan eh. Mukha siya nakakatakot, di ba? Kasi square root na madami. Pero sabi mo, di ba, itong apat na to, di ba pwede mo i-store yan sa A? Tapos sabi mo, ito A din to. Di ba? Tapos sabi mo, kung ito ay magiging B, di ba, ito ay reciprocal lang din niya. Di ba? 1 over B. Ganun lang, di ba? So, masisimplify mo na yan, di ba? 1 RTS B squared of A plus squared of A squared plus 1 over squared of, 1 over B squared, di ba? So, ganun lang. Pag sinulat mo yan, mas maikli na. So, mas hindi na siya nakakatakot, no? So, solohin mo na lang kung ano yung mga intermediate dito. Eh, sabi mo, ano ba sinabi mo? Wala ka sinabi. Basta ganun, no? So, kaya mo na yan. Ganun lang. Okay? Ang point lang dito is that kapag nahihirapan ka na tingnan yung sobrang habang solution, tingnan mo yung overview. Okay? Kasi, di ba, kung titingnan mo yan na hindi mo titingnan tong summary na nandito, yan ba to? May summary tayo sa taas, di ba? Kung hindi mo titingnan, kunyari ito lang titingnan mo, yung solution na to, ba talaga yan? Nakatawa talaga yan. Di ba? Pero pag tingnan mo yung overview, ano yung step by step, makita mo madali lang siya eh. Ang nagpahaba lang yung formula. Ina-evaluate mo pa kasi yung formula. Okay? Ayan. So, yun lang. Simple lang siya. Ayan. So, ang next natin ay yung shear. Okay? So, kung mairaraos mo yung flexure, mas mairaraos mo yung shear. Okay? Bakit? Kasi sobrang dali lang nito. Okay, sabi dito, from the elementary mechanics of materials, the shearing stress due to flexure is, ito daw. Okay, naalala mo yung shearing mo sa mech? Anong shearing stress mo sa mech? Sabi mo, B over A. Tama ba? Ganun din naman sa tension members natin, naalala mo nag-block shear ka. Ang ginagawa doon, di ba, stress area lang, di ba yun? Yung shearing stress, shearing force over the shearing area. Di ba? Ano siya? Force over area lang. Pero bakit ganito? Bakit biglang naging VQ over IB? Alam niyo yan? Familiar kayo dyan, VQ over IB? Okay, VQ over IB is yung yan yung shearing stress due to flexure. Okay, bakit nagkakaroon ng shearing stress due to flexure? Kung flexure nga tapos mag-shear, bakit naging ganun? Okay, imagine, siguro mas madali siya kasing ma-imagine doon sa timber. Okay, sa timber kasi doon ko siya naiintindihan eh. Halimbawa, meron kang timber, no? Timber beam. Tapos halimbawa, made up of planks siya na nakaganan. Okay, 3 planks. Okay, kapag ito mag-bend, tama ba na ganito ang itsura niya kapag gravity? Tama ba? Ganyan yan, di ba? Tapos gaganyan yan. Tama ba? Hindi. Okay, ang mangyayari yan actually, ganyan yan eh. Di ba? Yung mga fibers niya, di ba gaganyan yan? Okay, ano nangyayari? Dito sa interface na to, meron niyang shearing. Kung titingnan mo yung mga materials in the kumbaga, kung sa pinakamaliit niya, kung makita mo dito na siya, kumuha siya ng maliit na particle. Okay, merong shearing forces. O may vertical shear, merong horizontal shear. Yan yun eh. No? Yan yung pinag-uusapan natin. Okay? So yun. Okay, kapag nagpa-flexure siya, nagkakaroon ng mga shearing doon sa particle. So, syempre, yung mga shearing na yun, depende kung saan yung location niya. Okay, and yung value nga nun is given by this equation, VQ over IB. Kung makikita mo dito sa diagram natin, ito yung shear diagram niya. Okay, ano yung itsura niya? Paano siya, di ba, pa-curve. Makikita mo na habang lumalayo siya sa neutral axis, ano nangyari? Tumataas o bumababa? Bumababa. Ano itong bumababa siya, di ba? So, pa-curve, bumababa. Unlike doon sa flexure, di ba? Sa flexure, ano nangyari? Habang lumalayo, ano nangyari sa stress? Tumataas, di ba? My over I yun, alam mo, or MC over I. My over I, MC over I, parehas lang yun. Okay, so yung Y or yung C, yung distance from the axis, di ba, nasa numerator, habang lumalayo, tumataas. Okay, dito naman, kabaliktaran.
Okay, habang lumalayo ka, bumababa siya. Okay, sumakita mo dito, biglang mayroong abrupt change doon sa shear stresses, doon sa flange. Bakit ganun? Kasi yung flange mo ay mas malapad kaysa doon sa web. Di ba kung makikita mo, di ba, ang ano niyan, syempre, madidistribute yung force, di ba? Tapos may stress, di ba, madidistribute siya. Okay, paano mangyari doon sa part na mas malapad? Eh di ang mangyari, yung stress mas maliit kasi mas malaki ang resisting area doon eh. Di ba? Yung B denominator, di ba? Yun yung weight. Di ba? Habang lumalayo ka, di ba? Habang tumataas yung weight, liliit yung stress mo. Kaya biglang nagkaroon ng abrupt dito, change, no? Biglang lumiit. Okay? So BQ over IB, V is the shearing force doon sa part na yon. Halimbawa, ito yung shear diagram. Sabi ito daw yon yung value nito sa shear diagram. Okay, Q is the first moment of inertia, and tapos yung I is the moment of inertia, yung yung BH cube over 12 kung rectangle. Kung hindi, edi magbabaring magtawag dito yung Varinius theorem para mo yung neutral axis, tapos transfer mo, nalala mo yun. Okay. Ayun, ganun. Tapos kung hindi naman, edi kunyari, standard I section, ibibigay sa yung property nun na ganun yung mangyari. Okay, tapos B is the width at the point of interest. So nagbabago yung, yun nga, sabi natin, di ba? Kung yung width dito, di ba, i-compare mo sa width dito, di ba, magkaiba. So mas malapad to, so makita mo, mas maliit yung stress dito. Yun yung idea niya. Okay, sabi dito, the figure on the lower right shows the shearing stress distribution for a W shape. Makita natin na yun nga, maliit sa flanges kasi nga mas malapad yung flange kumpara sa web. Okay, superimposed on the actual distribution is the average shear stress in the web V over A, okay, which does not differ much from the maximum web shear stress or web stress. And makita mo dito, di ba? Ito yung web stress, sabi, ito daw is halos parehas dun sa sa value ng ng horizontal dito ng average shear stress. Okay? Itong value nito. And so, labang point nun. Ito kasing formula na to para do sa horizontal shear stress. Okay, so makita mo dito. Ano bang idea dito? Nakapag kayo, di ba, sa MEC 3, yung mga principal axis, mga ganun. Itong diagram na to, yung may mga more circle, di ba? And so, alam niyo, di ba, dapat ito ay ay equilibrium. Tama, di ba? So, itong force dito ay equal dito. Tapos, dapat ito ay equal dito. Tama ba? Tapos, may couple moment to na clockwise. Dapat yun ay gagawin niyang counter. So, basically, dapat magkakamukha yung mga yan. Okay, so sasabi niya, yung horizontal shearing stress ay dapat almost equal doon sa vertical shearing stress. Yun yung pinapoint out dito, no? Okay, sabi dito, yung capacity daw natin for shearing, we take it as 60% ng tension. Okay, so yung tensile yield stress. Okay, kung ganun daw, sige, kung ang shearing pala ay 60% lang ng tensile capacity, so ang capacity natin ngayon sa shear ay 60% ng Fy, di ba? Ganun lang. Ngayon, kung gusto mong kunin yung shearing force, edi 0.6 Fy times the area ng web. Ang tanong, bakit web? Bakit web lang? Okay? So sabi dito, may sinabi ba siya? Wala? Mamaya na lang. Ako, wala. May nalimutan ako. Eh, Sabi dito, the web will completely yield long before the flanges begin to yield. Ano sabi doon? Di ba? Ang nangyari, di ba? Tingnan mo yung diagram mo. Saan mas mataas yung stress? Sa web. Kaya mangyayari, mag-yield daw yung web bago yung flange kasi obviously kita mo naman sa diagram, di ba? Mas mataas yung stress sa web kapag sa shearing. Okay? So mangyari, dahil ganun ang condition, di ba? So kumbaga nag-yield na yung web mo bago yung flange kasi nga masyado siyang malapad. Ang nangyari, kino-consider natin yung yielding ng web as the limit state sa shear. Dahil yung web yielding ang pinag-uusapan, so ang nangyari, yung resistance natin ay yung web lang. Okay, makita mo dito, di ba? Itong part na ito, yan lang yung part na kino-consider natin na nagre-resist doon sa shearing. Okay, ito lang. Yan. So makita mo dito sa formula dito, ayan, nakalagay do. AW, di ba? Yung yung denominator mo is hindi yung area niya na total, area lang ng web, yung part ng web. Okay? So paano natin makuha yung capacity? Sabi, ayan, so stress area times isang certain factor. Sabi natin, di ba, ang steel design, katulad ng RCD, hindi dapat mahirap. Okay, ang nagpapahirap ay yung formula. Okay? Pero hindi siya mahirap in a way na kung alam mo yung mechanics, alam mo na rin to. Kasi, yun nga, sabi nga ng sabi nung isa sa mga instructor namin sa review, no? Yung design, steel design, ano lang din yan, mechanics lang yan na may code. No? May dinagdag lang sila mga requirement dahil sa mga other limit states, ganyan, mga factor of safety. Pero other than that, mechanics lang yan eh. Tingnan mo to.
Okay? Shear capacity, ano yung shear? Di ba force? Paano mo kayang force? Stress times area. Ano yung stress? Di ba? Yield stress. Di ba? Bakit may 60%? Sabi nga natin, may code nga eh. Di ba? Nagdagdag tayo ng factor of safety. Di ba? Kaya yan na yun. Di ba? So, ito, bukod doon, based on studies kasi, nakikita nila na yung relationship ng sharing stress ay equal lang sa 60% ng kung ano yung kayang kunin ng ano mo, ng yield, ng tension mo. Parang ganun. So, yun yung nakuha nila relationship, yun yung ginagamit natin. Okay, so basically, pag alam mo yung tensile, di ba ang FY is tensile? Okay? So, kung ang FY is tensile, so 60% daw nun, yun na yung sa shearing. Okay, so stress area, tapos ano pang ibang consideration? Itong CV. Sabi natin, di ba, code, merong additional mga requirements. Okay, tanong ano yung CV? Sabi, CV is the ratio of the critical web stress to the shear yield stress. Paano mo kunin? Okay, depende sa condition. Okay, dito, di ba, naalala mo lagi tayo may condition. Dito rin meron. Okay, kung masatisfy mo yung condition, gagamitin mo yung formula. Sabi, kung siya ay hot rolled eye shape, okay, so basically, mga wide flange mo, okay, tapos masatisfy niya itong formula na to, okay, kung yung H over TW niya, okay, yung width to thickness ratio ng web niya ay less than or equal sa 2.24 square root of E over Fy, ito na yung value. So, 1 lang yung CV. So, ibig sabihin kung ano solve mo, yun na yun. Di ba? Paano kung hindi? Tingnan mo sa case 2. Okay, ano yung case 2? Sabi, for all other doubly or singly symmetric shapes, okay, kung ito yung condition, 1 pa din. Kung ito yung condition, yun ang formula. Kung ito yung condition, yun yung formula. Ganun lang. Ang tanong lang, sige, masolve mo yung H over TW. Saan mo siya i-compare? Sa 1.1 square root of E over Fy, saka sa 1.37 E over Fy. Tapos sabi mo, may bagong letter K. Kaya yung letter K. Isahin. Sabi, 4 unstiffened webs with H over TW less than 260. Pero sabi din, AISC F13.2 states that H over TW in unstiffened girders shall not exceed 260. Ano ibig sabihin? 5 daw siya kung less than 260. Pero sabi, bawal ka daw lumagpas ng 260. Kung hindi ka lalagpas ng 260, anong value ng K mo? 5 palagi. Kasi nga, hindi ka lalagpas doon. Bawal nga eh. Di ba? Okay, so ibig sabihin, itong nakalagay dito, pwede mo na laging palitan ng 5. Kuha nyo. Okay. So ibig sabihin din, kahit hindi ko ibigay, alam mo na yun. Di ba? Alam mo na yun. Okay? Fix yun eh. Di ba? Yun na yun eh. Di simple lang. Ganun lang pala eh, di ba? Ito yung graph. Okay, paano ulit yung graph? Di ba? Ito siya kung 0.6 FYAW times 1. 0.6 FYAW times yung CV mo na may formula. Di ba? Ito yung kapag nasa pagitan ng dalawa. Di ba? Tapos ito naman yung formula niya kapag lumagpas ka doon sa upper limit. Di ba? Ganun lang. Para ano lang, para ka lang nag-flexure, mas maliit lang yung formula mo dito. Ganun din, if else lang. Di ba? Again, paano yung process? Simple. Di ba? Tingnan mo yung H over TW, tingnan mo kung saan siya papasok, gamitin mo yung formula. Ano lang yung formula? Yun lang. Tsagain mo na yun. Di ba? Wala tayong magagawa dun. Okay? Sa mga empirical formula yung mga yan eh, so wala tayong magagawa dyan. Okay, so try natin, no? Determine the adequacy for shear of a simply supported W14 by 90 steel beam with a span length of 45 feet, no? It is laterally supported at its ends and is subjected to the following service loads. So ito yung dead load, ito yung live load. Sabi dead load kasama na daw yung self-weight. So ibig sabihin, total na yan. Okay? And so 490 ito daw yung yung properties niya. Okay? So, paano mo gagawin? Solve for H over TW. Ang section natin ay wide flange, tama? Wide flange. So, ano mangyari? Compare mo dun sa case 1. Okay, case 1, sabi ang case 1 ay para sa wide flange. Titingnan natin kung yun yung condition. Kapag yes, edi yun na yun. Diba? Pag yes, case 1. Okay, nag-less, yes. O, ibig sabihin, CW, CV pala equal to 1. Plug in, answer. Ganun lang, di ba? Ano na lang yung niya, ano yung fee niya? Sabi, 1. Diba? Nakalagay naman doon, 1 daw yung fee. Kung ASD daw, ang omega mo ay 1.5. Okay, sabi mo din, di ba, alam mo na to, di ba? So, gawin mo, divide mo ng 1.5, ito din yun, parehas lang. Di ba? Ganyan lang, simple lang. Okay, ngayon, sabi, ang tanong kasi, actually, ang tanong dito is, satisfactory ba siya? So, ito daw yung capacity, ano naman yung loading? Okay, ngayon, ang tanong, sige, ano daw siya simply supported beam na may distributed load, ano ang maximum shear?
na ang maximum shear, PL over 4? Hindi. Hindi. Pero okay yan alam mo yung formula. Pero yung formula na yun ay para sa maximum moment ng simply supported beam na may point load sa gitna. Okay, halimbawa, ito pagduda kayo sa board exam pagduda kayo. Okay, kasi syempre magsasaulo ka, di ba? Okay, ito suggestion. Okay, pag magsaulo ka, syempre, analyze mo. Okay, bukod sa i-analyze mo, syempre, mas maganda kung na-derive mo. Kasi mahirap kasi yung alam mo lang yung formula, pero hindi mo alam kung saan siya nanggaling. Diba? Katulad nun, ang tanong ay shear. Tapos, PL over 4. Anong unit ng PL over 4? Halimbawa, kung kilonewton meter over 4, anong unit ng shear? Kilonewton lang. So, ibig sabihin, yun, may clue ka na agad doon. Unit analysis pa lang, alam mo na teka, hindi ito yun. Diba? May something pa. Okay, so unit analysis muna lagi, no? And so, kailangan mo ng formula na ang lalabas ay dapat force. Diba? So, ibig sabihin, hindi na yun. Pero tama yun kung maximum moment. Okay, yun. Okay, pero ito kasi distributed load, yun yung una. Distributed load siya, simply supported. Sige, sino sa inyo dito ang alam ang formula para sa maximum shear ng distributed load sa sa simply supported beam? Simple span. Alam nyo? W over. Sige, kung hindi mo alam, anong gagawin mo? Shear and moment diagram. Sige, subukan natin shear and moment diagram. W, L. Ano? Paano makuha yun? Sabi, ano yung itsura ng shear diagram nito? Ano yung itsura? Sa taas? Triangle. So, nakikita mo sa diagram na, ay, teka lang. Yung shear niya, maximum shear, yun na rin, di ba, yung reaction doon sa kaliwa or sa kanan. Parehas na yan Ang tanong na lang, ano yung reaction? So, paano mo yung reaction? Magta-take ka ng moment, di ba? Mag-take ka ng moment dito. Okay, so gawin natin positive clockwise, counterclockwise. Summation ng moment is equal to 0. Ano makuha natin? Ito ay pababa, di ba? So, ang reaction dito sabihin natin RA, di ba? Moment, di ba? So, mangyari, WL, di ba? Ito ay distributed load. Paano siya maging point load? Multiply mo sa length, di ba? So, magiging point load siya na ang location ay nasa center ng shape na yon. Okay, WL, ang distance niya from dito ay kalahati kasi rectangle L over 2 minus the reaction times distance is equal to 0. Reaction is equal to, di ba, mag-ano siya? WL over 2. Tama? Yan lang, simple lang. Hindi mo alam yung formula, pero sabi mo, marunong ka na mag-year diagram Pwede kaya mo ka rin. Di ba? Hindi ka kailangan mag-rely sa mga formula. Okay din, okay yung kung sa ulo mo talaga, walang problema, di ba? Pero, ang problema kasi sa formula, kung sa uluhin mo lang, ano siya case to case paano kung ibigay ko sa iyo nakaganito? Tapos W, tapos may point load ka dito. Sige, paano nga yan? Kaya mo ba yan? Kaya mo, paano mo gagawin? Ganun din, di ba? Sumisyon ka lang ng Di ba? Paano kung may ganito di ba? Hindi na siya uneven. Ay, hindi na siya even. Kaya mo pa rin? Kaya mo pa rin. Kung lagyan natin ng couple moment dito, kaya mo pa rin? Kaya mo lahat yan. Alam mo yan Di ba? Ang hirap lang dyan, hindi nagagana yung formula mo. Di ba? Gagawa mo na ng paraan. Di ba? Oo. Simple case. Ano yun? Okay din yun. Kung magsasaulo ka, kung sakali, sauluhin mo, simply supported beam, syempre, yung WL squared over 8, PL over 4, mga ganyan, yung mga moments, di ba? O cantilever, anong maximum moment sa cantilever? Di ba? WL squared over 2. Alala nyo? Di ba? WL, tapos yung distance, di ba? L over 2, kaya naging WL squared over 2. Ano ang maximum shear sa cantilever? Yung shear sa cantilever, distributed load. Ano yung tsura nun? Ganun yan. Distributed load, nasa na maximum shear? Nasa baba, di ba? Support, diagram niya, di ba? Tataas ka, ganyan. Tama? Nasa na maximum shear? Nasa dito. Sabihin yung vertical reaction, yun yung maximum shear. Anong value nun? Kung L yung length nito, tapos W to, WL lang. Simple. Kung point load, may point load ka sa dulo, anong maximum shear? Ha? Ano maximum shear? PL.
Oh, mali ka na naman. Oh, ganito Oh, may point load sa dulo. Ano ang maximum shear? Walang sir. Ano? Walang shear. Ano? P. Di ba? Share pala. Shear lang yun. Ganyan lang yun, no? Di ba? Okay. Anong point natin? Wag bira ng bira. Lagi may L dapat. Hindi ganun. Case to case. Okay, analyze mo. Again, sabi natin, di ba? Unit analysis. Kung lagyan mo siya ng L, magiging ano siya. Moment na yun eh. Di ba? Moment na yun ito ng point load. Di ba? Maximum moment na niya yun. Okay, so yun. Ingat-ingat lang doon. Okay, pero point is, kaya mo. Okay, kahit ano ibigay sa'yo na complicated loadings, as long as alam mo yung core principles, di ba? Shear and moment diagram, wala ka dapat magiging problema. Okay, kaya hindi mo rin pwede sabihin na, ay, hindi ako marunong yan eh. Tapos na ako dyan eh. Bumalik ka, di ba? Hindi pwedeng, pwedeng ganun. Okay? Ayan, so ito, hindi nito kasama, no? Pero di-discuss na natin na bakit may block shear dito, flexural members yan. Okay, pinapoint nito is that dahil meron niyang, di ba, paano ngayon ang direction ng ano nito, ang force? Kunyari, meron kang beam na connected doon sa column, meron kang connection detail. Okay, saan ang direction ng force kung magba-block shear siya? Pahiga o patayo? Kasi kailangan, di ba, iba-block shear mo to. Di ba? Paano ang force niyan? Pag ganito ba? Agree ba tayong lahat na ganito ang force niya? Hindi. Bakit? Paano dapat? Parallel sa area? Dalawang area mo eh. May ganito ang area, may ganito ang area. So, dalawang area. Paano dapat? Pataas. O sige, sabi mo pataas. Okay, sige. Bakit? Ba't parallel saan? Sorry. Sa shear plate? I think, sige, nagyan natin shear plate. Shear plate? Bakit? Paano parallel sa shear plate? Pag ganun, pataas, ibig sabihin. Sige, bakit pataas? Anong logic nun? May iwan yung block na yun. Ano yung magkukos ng pag-iwan nung bakit pataas? Ba't hindi discuss natin dati tension pag ganun eh? Bakit? Mas maliit yung length nun sa baba, kaya pag ganun yung force, ganun ba yun? Yung question natin ay saan ang direction ng force dito sa case na to? Sa beam na may loads. Beam na may loads. Saan ang direction ng force? Kasi yung direction ng force, yun yung magsasabi kung sino ang tension at sino yung shearing. Alam niyo ba yun? Halimbawa, halimbawa, meron akong shearing area. Meron akong resisting area. Kunyari, ito yung itsura. Okay. Ito yung area na to, kumbaga sa beam. Ito na yun. Ito na yun. Ito yan. Okay. Kung pag ganito yung force ko, ano dyan yung shearing area? Yung pahiga o yung patayo? Pahiga. Ito ay tension. Pag ganyan ang force ko, ano ang shearing area? O ba? Tapos ito ang tension. Okay, kaya natin yung tinatanong kasi pag nag-block shear ang beam, papunta saan ang direction ng force na magkakos ng block shear? Pataas. Kasi 'di ba kung ito yung beam mo, 'di ba? Magbibigay siya ng vertical reaction dito, 'di ba? Magre-resist si column, 'yun yung pupunit sa kanya. 'Di ba? Yung reaction. Oo. So ang mangyayari dito yung shear plate mo, 'di ba? Ito magbibigay ng downward force, 'di ba? Yung shear plate mo, tama yung sabi niya, magbibigay ng upward force, 'di ba? So ngayon, ang pino-point out natin dito is that yung iba kasi hindi marunong umintindi. Hindi naman. Nasabi lang natin, wag mo kasing i-pattern. Okay? Kasi meron akong mga estudyante sa electives, na trash talk natin.
Wala naman sila dito, okay lang. Joke lang. Ano, tawag dito. Kasi ano na yun eh, elective na yun. So ano na yun, padulo na yun. Graduating na yun, dapat alam mo na to. Di ba? Ang nangyari kasi doon, meron kaming problem, block share. Tapos ang nangyari, di ba naganan? Di ba? Usually, ginagawa natin, ito yung, nangyari, paano ba? Nangyari pag ganun, tapos nandito yung cut natin. Yan. Diba? Ito yung force, di ba? Yes. Ang ginawa ko ganito. Ganan. Di ba? Ang nangyari, dahil sanay silang ito yung sharing area. Yung parang gamit nila sharing area, umikot na yung ano mo yung figure mo ano sharing area dito. Di ba yung pag ganun? Kasi ito yung force mo Common sense yun, di ba? Kaso kasi, kung nagpa-pattern ka, hindi common sense yung para sa'yo. Nakuha niyo yung point ko. Okay, intindihin bakit ganun yung ginagawa, hindi siya pattern na laging higa yung horizon, yung shear. Hindi ganun. Okay? Depende sa force. Okay? So sa case natin dito, 'di ba, sabi natin kung pataas yun, ano shearing area? Yung AB. Tension yung BC. Okay? Yun lang yung pinagkaiba niya. Okay? Yun yung pinagkaiba niya kasi iba yung force na magkakos ng block shear dito. Pataas ang force diyan. Okay? Dahil nga doon sa vertical reaction no, ng column natin. Okay? Yung magbibigay ng force ay yung beam, ang magre-react ay yung column. Okay? So intindihin, no? Hindi siya mahirap eh. Hindi dapat siya mahirap, no? Magulo lang kapag sinasa ulo mo lang. Okay? So anong pinakasagot natin para sa mga ganitong problem sa design? Intindihin nyo lang, promise. Sobrang dali. Hindi naman madali. So, sobrang gagaan yung buhay nyo, no? Kung aayusin nyo yung approach nyo sa kung paano kayo mag-aral. Okay? Wag yung basta sa uluhin lang, no? Kailangan intindihin bakit ganun. Okay? Kasi sobrang dami ng pwedeng mangyari. Sobrang dami pwedeng baguhin sa tanong. Di ba? Pero as long as naintindihan mo yung core principles, kaya mo siya sagutin. Okay? Kaya lang naman nila sinasabing mahirap kasi sa ulo eh. Kumbaga, ang daming cases, no? Siyempre, sa ulo mo lahat yun, di ba? Pati yung procedure, di ba? Yung flexural beams. Haba nun. Sa ulo yung step by step. Ano na next step nito? Di ba? Hindi naman ganun, di ba? Hindi dapat ganun. Ha? Okay, other conditions, ano pa sinasatisfy natin for flexural members? Sabi natin, syempre, flexure, di ba? Tapos ano pa? Shearing. Sabi natin, kung meron siya axial forces, syempre, axial compression, tension, satisfy mo rin yan. Bakit ganun? Sabi natin, di ba? Meron kang beam columns, di ba? Tapos pwede rin siya mag-tension, depende sa makuha mo sa analysis, di ba? Possible din. Okay, pero madalas hindi. Pero hindi imposible. Okay, okay, so beam, minsan may tension din. Depende. So kung may tension siya na significant, then i-design mo rin siya for tension. Okay, ano pa? Sabi natin, deflection. Okay, ano yun? Para saan yun? Okay, in addition to being safe, dapat siya daw ay serviceable. Kung maalala mo doon sa unang meeting natin, diniscuss natin na, okay, yung discussion natin, dapat ang building natin ay bukod sa safe, dapat siya ay serviceable. Naalala niyo yung condition yun. Okay, ano ibig sabihin ng serviceable? Dapat gagawa niya yung purpose niya. Okay, dapat anong purpose niya? Siyempre, makapag-cater, 'di ba? Depende sa occupancy niya, 'di ba? Tapos siyempre, dapat yung mga tao feeling nila safe sila. Feeling mo ba safe ka kapag papasok ka doon sa building tapos makikita mo yung mga beam sa'yo nakangiti na? Ganun. Design yan siya. Hindi, design. Sadya sa design, no? Hindi, di ba? Kasi hindi mo alam kung konti na lang guguho na. Kasi kapag nakita mo pag nakita mong nakangiti yung yung beam mo, anong nangyayari doon? Ano na yun eh? Yun na yung nag-yield na, naalala mo? Diba? Pag nag-yield, nagde-deform na ng malaki, tapos kasunod nun, magko-collapse yun eh. Di ba? So kung simula pa lang, di ba, nagde-deflect na siya, hindi okay yun. Okay yun. Okay, so dinidesign natin yan in a way na dapat papasok siya doon sa limits. Sabi dito, a serviceable structure, sabi, is one that performs satisfactorily, okay, not causing discomfort or perceptions of unsafety to the occupants or the users of the structure. Okay, in addition, the users of the structure may view large informations negatively and wrongly assume that the structure is unsafe. Okay, hindi porke nag-deflect siya ng malaki, hindi na siya safe. Pero mukha siyang hindi safe. Diba? So, kailangan mo siyang i-design na dapat mukha siyang safe in addition na talagang safe siya. Okay? So, kailangan satisfy yung mga deflection limits. Itong mga deflection limits na to ay sinet in a way na kapag tama ba na lahat ng beam may deformation.
Or meron bang mga beam na walang deformation? Sige nga, yun na lang. Meron bang beam na walang deformation? Isipin nyo. Wala. Bakit wala? Paano kung wala pa nakapatong sa kanya? Possible walang deflection? Wala pa nakapatong sa beam, ha? Possible bang walang deflection? Ano? Sige. Depende sa pre-stress. Sige, normal lang. Normal na beam. Sa normal na beam. Okay, kaka-construct lang. Kakakabit pa lang. Okay, nabit yung yung connections. Possible bang wala siyang deflection? Bakit? Bakit hindi? Kasi? Gravity eh. May self-weight yun. Self-weight pa lang niya, magne-deflect na yun. Imposibleng wala. Di ba? Kung may gravity, may weight. Kung may weight, may stress. Kung may stress, may deformation. Kung may deformation, edi may deflection. Di ba? Lahat ng beam nagde-deflect. Ang pinagkaiba lang, may beam na hindi mo nakikita yung deflection. Kasi masyado siyang maliit na hindi siya perceptible. Okay, ito mga limits natin, sineset yan in a way na dapat hindi mo siya makikita. Okay, kung makita mo siya, significant dapat siya. I mean, na siya, hindi na normal yun kapag nakita mo. Okay, so kapag ganun, yun yung mga signs natin ng failure. Sasabi natin na ductile failure, naalala mo. Paano dapat mag-fail ang beams? Dapat makikita mo. Hindi dapat napagsakan ka na. Di ba? Dapat pag mag-fail siya, makita mo unti-unting nagigiba, unti-unting nagde-deflect, bumababa. Di ba? Para makita mo, aalis na ako. Di ba? Di ba? Ano ba purpose nun? Bakit ductile ang failure? Kasi it should give warning. Di ba? Kapag mag-fail na siya, di ba? Pag guguho na. Lumindol, di ba? Kahapon. Di ba? Nakita niyo yung isang Jollibee yata. Yung Jollibee yung McDo. Ano nangyari doon sa McDo? Wasak no? Maganda ba yung design? Pangit yung design. Paano tayo nagde-design ng structure? Dinidesign ba natin ng structure para hindi siya masira? Paano siya? Okay, very good. Okay. Dinidesign natin siya para hindi siya mag-collapse, hindi masira kasi walang structure na hindi masisira. Okay, ngayon ang tanong, maganda ba yung pagka-design doon sa McDo? Yes. Sa seismic design, hindi mo ma-anticipate kung gaano talaga kalaki exactly yung forces. Yun din actually training namin to do sa previous company ko. Kasi nagpakita siya ng structure, building sa abroad. Tapos pinakita niya na yung building konti na lang gigiba na. Tapos naka-deflect na. Tinanong niya, maganda ba yung pagka-design doon sa structure? Siyempre, lahat kami hindi. Babagsak na nga di ba? Siyempre, hindi. Di ba? Pero sabi niya, actually, maganda yung pagka-design. Okay? Kasi ano ba ang purpose ng design natin? Paano ba natin siya dinidesign? Okay, dinidesign natin siya. Ang goal is para ba hindi masira? Hindi, walang ganun sa code. Wala kang makikita na kapag dinesign mo yung structure na ganito yung forces mo, hindi na siya masisira. Hindi ganun eh. Okay? Dinidesign natin siya in a way na yung behavior niya dapat, 'di ba, hindi mag-collapse. Kapag nagkaroon ng earthquake, masisira 'yan. Masisira talaga siya. Ang goal is hindi mag-collapse. Nag-collapse ba siya? Ano bang collapse yung tao? Oo, nabagsakan yung mga tao sa loob. Talagang bumagsak talaga. Oo, yung flatten. Nabagsak. Di ba, kumapit pa naman? Anong tawag doon? Ductile failure. Ductile failure. Yung mga tao doon sa loob, siguro may nabagsakan ng kisame. Pero wala nabagsakan na slab. Intact pa yung Intact pa siya sir, tagilid na. Tagilid. Pero kumakapit. Hindi siya yung nakita mo sobrang tibay nga tapos biglang bumagsak, bigla namang gumanon. Okay, ductile. Nakita mo, nagde-deform siya o kumbaga, pabagsak na ako, umalis ka na. So hindi siya counted as collapse, sir? Hindi siya collapse. Sira, pero hindi collapse. Di ba? Nakuha niya idea. Yun ang design. Okay? I-design natin yung structure na hindi siya magko-collapse. Dapat. Okay? So, dapat na structure, if mag-fail siya, dapat it should give warning, di ba? Yung pinaka-goal kasi, hindi naman ma-save yung structure. Ang pinaka-goal is wala dapat mamatay kapag nag-fail yung structure mo. And paano ang failure nun? Dapat
ductile failure, 'di ba? Hindi siya susuko na ano, na alam mo 'yun, sira pero hindi guguho. Okay? 'Yun yung ano, yun siguro yung principle na siguro yun yung best na pwede kong ma-share sa inyo na difference ng college tsaka nung actual. Okay, syempre kasi college ang i-instill sa'yo, dapat hindi yan masira. Pero hindi naman, I mean, tama naman, di ba? Huwag dapat sana as much as possible. Pero if ever, masisira talaga siya. And ang design natin, ang design objective is huwag mag-collapse. Yun yung nakalagay doon. Actually, dun sa code nga, nakalagay doon, meron pa naman talagang probability na masisira siya. Nasa 3 to 5% yun eh. Okay. Pero syempre, hindi mo sabihin sa may-ari. Safe to pero may mga 3 to 5% lang na hindi ako sigurado. Di ba? Di ba sabihin yun? Yeah. Pero walang design procedure na ano. Di ba anong tawag natin? Chapter 18 ng NSCP na nakalagay doon? Seismic resistant, earthquake resistant. Nakalagay ba doon? Earthquake proof? Walang ganun. Resistant. Okay. Nililisyan natin siya na may resistance siya, kaya niyang labanan, pero hindi ibig sabihin na hindi siya madadamage. Nakuha niyo? Okay, so yun, mga basic principles natin. So, kapag nag-earthquake na ba kayo? Sayang. Pero yun, sa earthquake dinidiscuss yun. Sa earthquake dinidiscuss. Okay, ayan, so ganun siya. Yung mga forces natin doon, dinesign yun, calculated yun in a way na yun yung magiging assumed loads natin. Tapos, kapag dinesign mo siya para doon, di ba? Tapos, dinetail mo siya para doon. Okay, dapat kung mag-fail man siya because of that certain magnitude of earthquake or value of the force, di ba? Hindi siya magko-collapse. Okay, so ayun na. So yun na, mga deflection. Okay, so sabi dito, anong formula na to? Familiar ka dito? 5WL raised to 4 over 24 EI. Familiar? Okay, familiar. Distributed load na nasa simple supported beam. Paano kung point load? Ano formula mo? Okay, PL cube, tama. PL cube over 48 EI. Okay, very good. Paano kung cantilever? Na may point load sa dulo. Over? QI. Hindi ko nasa ulo yun. Anyway. Okay, sige, kung tama yan, di goods, di ba? Pero, ganun siya, no? Kung sa ulo may formula, goods. Kung hindi mo sa ulo, anong gagawin mo? Gamit ka ng lagpas ka na doon sa Sherrin moment diagram, deflection na to eh. Ano nang gagawin mo doon? Pwede kang mag-moment area, pwede kang mag-double integration, pero favorite ko dyan, conjugate beam. Sobrang dali ng conjugate beam. Okay, kung pipili ka na lang din sa mga tatlong mahihirap, actually, anim yun eh. Meron pang yung energy, yung work energy, deflections. Yung may tawag dito, yung may MM something over EI. Tiwag. Anyway, so may mga ganon. So, yung may may mga virtual work method, naalala niyo yung virtual work. So, para-parehas lang kasi yun eh. Anyway, so, yun nga, gamitin mo yung favorite mong method, no? So, depende sa'yo. Pero yun nga, kung sakali lang, right? Pero sa tunay na buhay, wala namang masyadong ganun. I mean, paano natin ginagawa? Usually, mga ganito lang, distributed load, point load, yun lang, usually. Okay, sabi dito, deflection is a serviceability limit state, not one of strength. No? Sabi, so deflection should always be compared with service loads. Ano ibig sabihin? Kapag nag-check tayo ng deflections, lagi tayo naka-ASD. Okay, service level. So yung mga loads natin, hindi natin pinafactor. Okay, so ano lang, dead plus live, ganun lang. Okay, so ngayon ano yung mga limits? Ito yung nakalagay. Okay, ngayon, in practice, makikita mo, di ba, ang dami yan. Merong roof na may plaster ceiling, may non-plaster ceiling, walang ceiling. So, ganyan siya. Pero in practice, alam niyo ginagamit namin, ito lang. Yung 360 tsaka 240. Ngayon, tanong ko sa'yo. Safe ba? Halimbawa, ito. Kunyari, live load lang pinag-uusapan. Safe ba na lagi mo na lang siya i-check sa sa L over 360 na limit? Safe ba yun? Kunyari, ito kasi may condition pa 240, 180. Diba? Kung 360 na lang kaya lagi natin gamitin, okay lang ba yun? Ha? Hindi? Sige. Kung hindi, bakit hindi? Question muna, na-appreciate nyo ba yung mga ganitong discussions? Yes. Okay. Ginagawa natin, iba kasi, meron kasi yung section, basta secret kung anong section.
kada naggaganito ako, lagi sila reklamo na, "Sir, ano, parang alam mo yun, ang daming side comment na parang ang dami-dami ko na sinasabi or sayang kasi, nakuha niyo. Katulad nun, kasi dinidiscuss ko, naalala niyo ano, yung flexure, yung formula, yung graph, yung dinerive pa natin na may interpolation. Diniderive ko sa kanila, tapos nagrereklamo sila. Sabi ko, buti nga sinasabi ko sa'yo kung saan galing to eh. Nung sa amin, ito, kainin mo yan. Mas madali nga maintindihan. Di ba? Buti nga ina-explain sa'yo eh. Di ba? Tapos kapag di nagturo, reklamo ka din. Di ba? Saan sa mga lugar ka? Kulit eh, no? Gulo. Ano eh. Yan lang. So, balas. Hindi naman nila pinapanood yung pa-iba section eh. So, yan lang siya section nila. Pero kasi section, ang dami talagang side comment, nakakainis. Tapos, yun nga, ina-explain kasi natin para ka hindi ka tatanga-tanga, no? Kasi ang problema kasi sa iba, ginagawa, di ba? Sinasaulo lang eh, yung solution, tapos pag tinanong, hindi naman nila naiintindihan. Di ba? Katulad nito, di ba? Anong gagamitin mo, yung malaki o maliit, di ba? Yung mga decision making, sa value ng R, kung column, anong gagamitin mo, malaki o maliit, di ba? Doon sa SX, SY, anong gagamitin mo, SX or SY kapag DIMS, di ba? Alam mo yung gagamitin eh. Bakit hindi SY? Mas mahina ang SY. Bakit? Bakit hindi SY? Bakit hindi ZY? Bakit ZX, SX? Di ba diniscuss natin yung kasi itatayo mo yun eh. Di ba? So ang resistance nyo nasa X. Di ba? Eh kapag column, bakit mo gagamitin yung Rmin? Bakit gagamitin mo yung RY? Bakit hindi RX? Kasi doon siya magbabakel. Di ba? Doon yung mas mahina, doon siya magbabakel. Di ba? Alam mo kung kailan mo gagamitin yung mga certain variables kasi alam mo yung reasoning bakit ganun. Hindi yung sinasaulo mo na lang na basta pag column Rmin, RY. Di ba? Hindi ganun. Kapag mag-aano ka, magde-decision making ka, dapat naintindihan mo. Tulad nito, anong gagamitin mo formula? Okay? L over 360 to 40, 180. Halimbawa, ang question ko sa'yo, safe ba na lagi ka na lang mag-L over 360? Safe or yes? Safe, yes sir. Safe or hindi? Yes or no? Sige, ano siya? 360, ano yung number na sa denominator? Mas malaki yung denominator, mas malaki ang value, maliit. Mas maliit. Mas maliit, ito yung limit. Mas maliit yung limit. Kung isa-satisfy mo yung mas maliit na limit, mas safe ka ba or hindi? Mas safe kasi mas conservative ka dun eh. Limit yun eh. 'Di ba? Kapag ginamit mo ba yung 360 tapos yung actual nasa L over 180 lang, safe pa rin ba yun? Oo. Eh mas maliit. Mas maliit to eh. 'Di ba? Nakuha nyo? Okay. So kumbaga nangyari, kunyari, deflection na allowable dito, 1 inch. Dito, 2 inches. O, kung lagi mong masatisfy yung 1 inch, tama ba na lagi mo na rin masatisfy yung hindi siya lalagpas sa 2 inches? Yes. Yes. One nga lang pinayagan mo, syempre hindi lalagpas ng 2 yun. Nakuha niya idea. Okay? So sabi ng code, halimbawa, di ba kapag nagde-design ka, kung nasatisfy yung condition, ito daw yung mga formula. Ito yung mga limits. Okay? Pero ang gusto ko i-share is that sa actual, ito na lang yung ginagamit natin. Okay, bakit? Kasi iisipin mo ko ba kung ipa-plaster nila yon, di ba? Kasi minsan ang ginagawa nila, bibigay nila yung plano sa actual practice, bibigay nila ito yung floor plan. Walang plano kung ano yung gagamitin nila. Na ano yung plastering nila, anong type ng ceiling gagamitin nila, walang ganun. Sasabihin lang nila, ito yung gusto ko. Okay, ito ay gagawin kong office, ito ay gagawin kong bedroom. Gawan mo ako ng structural plan. Okay? So kung hindi mo alam yung mga ibang bagay do sa architectural part, 'di ba? Pwede kang mag-safe assumption. Ano yung safe assumption? 360 tsaka 240. Kaya sa practice, makikita mo halos itong dalawang to lang yung laging ginagamit. Okay? Bakit? Kasi nga, safe na yan. Pag nasatisfy mo itong 360, matik itong dalawang to, masasatisfy mo yan. Kasi limit yan eh. Kung hindi mo malalagpasan to, matik itong dalawa, hindi mo rin malalagpasan yan. So, safe ka doon. Nakuha nyo. Okay, so i-discuss natin para alam mo yung reasoning, bakit ganun yung mga ginagawa natin. Ano? Okay, ngayon ang tanong, bakit may live load lang, tapos bakit may dead and live? Okay? Ang reasoning niyan kasi meron kang dalawang limits, no? Kapag nagche-check tayo ng deflection, syempre dead and live, 'di ba? Satisfy niya, dapat ang limit nun ay L over 240. So ano mas malaki, yung 240 o yung 360? 240. Bakit? Kasi mas maliit ang denominator. Syempre, mas malaki ang limit nito kasi kasama dead load sa kino-consider dito. Ito kasi live load lang ito. Kumbaga ito yung deflection dahil lang sa live load.
Ngayon ang tanong, sir, bakit may dead plus live lang tapos dito live load lang? Anong reason bakit ba't tinatanggal natin yung dead load doon sa consideration na yon? Okay, kasi kapag hindi siya nag-satisfy dito, anong pwede mong gawin? Okay? 'Di ba yung beam, bababa siya, gaganto, magde-deflect pababa, 'di ba? Question, anong pwede mong gawin para hindi siya mag-deflect pababa ng sobra? Gagawin mo, lalakihan mo yung beam. Paano kung ayaw mo lakihan yung beam? Or paano kung bawal ka maglaki ng beam, anong pwede mong gawin? Magano ka? Magka-camber. Okay? Yan. Okay, cambering is a curvature in the opposite direction. So, paano ginagawa sa cambering? Yung beam mo, di ba, instead na naka-flat, di ba, ang ginagawa, dinedeflect nila yun pataas. Bago mo pa siya i-construct, naka-deflect na yun pataas. Ngayon, ang tanong, ano yung value ng deflection pataas? Okay, ang ginagawa natin, kung ano ang deflection niya due to the dead loads, yun yung dinedeflect natin pataas. Para ang nang mangyari, pag in-install mo siya, tapos nakapatong na yung mga dead loads, di ba? Magde-deflect siya pababa, papantay na siya ngayon. O, dahil wala ng deflection due to dead load, ang limit na i-check mo na lang ay yung live load, na ang limit ay L over 360. Okay, ngayon ang tanong, next question is, sir, bakit hindi mo pwedeng i-camber na lang lahat kasama ang live load? Kasi mas safe yun, di ba? Mas mataas. Eh di mas malaki allowance mo. Okay, sige nga, si anyone, ano tingin nyo ang reasoning kung bakit hindi pwedeng i-deflect lahat kasamang live load? Para pagkasama yung live load, eh di pantay lang, di ba? Ba? Mas maganda yata yun eh. Di ba mas maganda yun? Kasi kapag hindi mo sinama yung deflection sa live load, di ba? Ang mangyayari, pag nag-live load, deflect mo yung pababa. Tama ba? Nakuha niyo yung point. Eh bakit dead load lang? Kasi yung live load ay okay, hindi permanent. Ngayon, anong mangyayari kung walang live load? Tapos dineflect mo siya kasama yun. Ano mangyayari siguro? Nakataas. Nakataas siya. Di ba? So, ibig sabihin, pag walang tao, ano yung tsura ng beam mo? Nakataas. Ayaw mo rin nun. Di ba? So, mas ayaw natin yun kaysa doon sa naka-deflect pababa. Okay lang naman naka-deflect pababa eh. Ang sabi lang natin, di ba? Ang sabi, wag mo lang nagpasan yung limit. Okay lang yun. Lahat nga nagde-deflect pababa. Sabi natin, di ba? Lahat nagde-deflect. Ang ano lang is, kailangan maipasok mo siya doon sa limit natin. Okay, nakuha nyo? Okay yun, deflection pababa. Huwag lang pataas. Wag lang pataas. Okay, mas pangit yun. No? And so, yun, nakuha nyo idea sa cambering. Okay, and so compute for the dead load and live load deflection for a 30 feet supported beam carrying a dead load of ito daw at ito yung live load. If the maximum permissible live load deflection is L over 360, is the beam satisfactory. Ito, balikan muna natin ito pala. Sabi dito, alagay dito, the limit shown, and the limit shown in the table for deflection due to dead load plus live load does not apply to steel beams. Okay? Ginagamit natin yun usually para sa concrete. Okay? Bakit daw hindi natin usually ginagamit sa steel beams? Kasi usually, di ba, ano ba ang itsura ng steel beam? Sabi natin, di ba, ang concrete beam, rectangle kadalasan. Na yung rectangle na yun ay solid. Ang steel beam ay, di ba, malaki nga yung depth, di ba? Medyo malapad yung flange, di ba? Pero hollow yun eh, di ba? Tama ba? Na yung section mo pag ganan, ito ay empty area. Kung empty area yan, edi maliit lang yung inertia niyan, tama ba? Kumpara dun sa BH ko, over 12 ng rectangular beam mo. Kung maliit ang inertia, anong mangyari? Sabi, anong formula mo? Over, sa deflection na over E, I. Maliit yung I mo, anong mangyari sa deflection mo? Malaki yung overall value. Nakuha nyo? Dahil ina-expect natin na generally, malaki ang deflection sa beams, di ba? Anong mangyayari? E di gawin natin, ika-camber natin. No? I mean, in practice, syempre, pwede mo i-satisfy yun na dead plus 5, di ba? Kung baga mangyari, pili ka na section na hindi masyado magde-deflect. Pero sabi natin, usually sa steel, di ba, malaki yung kailangan mo para hindi siya mag-deflect. So, pwede din naman yun kasi kung may pera ka naman, why not, di ba? Okay, pero ano yung workaround? Kunyari, ang kailangan mo, maliit lang yung capacity na kailangan mo, di ba? Maliit lang yung capacity. Okay? Tapos, kumbaga lalakihan mo para lang sa deflection, di ba? So meron pang ibang workaround eh. Ano nga yung workaround?
i-camber mo na lang daw, sabi. Yun siya sabi nito. Okay, sabi dito, does not apply to steel beams because sabi the dead load deflection is usually compensated by other means. Dahil nga malaki ang deflection, so ang ginagawa, yung dead load, dinedeflect na lang natin, no? Kina-counter natin by cumbering, no? Ino-offset natin siya. Okay, yun siya sabi dito. Okay, kaya dito sa sample problem natin, kung makita mo dito, kinumpare niya lang yun saan daw? Sa live load deflection lang. Okay? Sabi, solve daw yung dead and live load. So, ito ang dead load deflection, ito ang live load deflection. Di ba? 5WL cube, ariso 4 pala, over 34 EI. Anong inang steel? 29,000 KSI. Okay, ito ay pound per feet. So, ang units mo ay naka-inches, di ba? KSI, ano yung SI? Square inch. O, ito ay naka-inches din. Tapos, ito, feet, ito per feet. Kailangan mag-agree ang mga yan. Pwede mo i-convert itong baba or pwede mo i-convert yung taas. Mas madali i-convert yung taas. Di ba? So, ito, denominator niya yung feet. So, nasa denominator yung conversion. Nandun yung times 12. Okay, tapos dito, times 12, syempre. Feet, inch, di ba? Times mo lang. Okay, so dito, meron siyang denominator na 1,000. Bakit? Kasi, ano siya? Pounds. Ito, ano to? KSI. Ano yung KSI? Kips per inch. Ano ang kips? Kilopounds. Okay, so, dapat tugma yan, mag-agree yan. So, meron ka pang divided by 1,000. So, hindi siya mahirap. Ano lang kailangan mo i-consider dito or anong kailangan mo i-take note? Kailangan pag magsasolve ka, magtutugma yung units. Okay, pag nagtugma yung units, yun na yun. Di ba? Para hindi ka makapag-solve ng mga deflection na mga 2 kilometers, di ba? Di ba? Nakapag-solve ka walang ganun dati. So, deflection due to dead load. Ito naman sa live load, di ba? Tapos sabi ko, compare mo daw yung live load deflection lang, tama ba? Live load deflection, i-compare mo sa limit. Ano yung limit niya? L over 360. Ano yung L? 30. Pero sabi natin, dapat kung inch to, inch din dapat ito. Okay, so 30 times 12 over 360, 1 inch. So, okay, ang actual live load deflection is 0.678. Okay? Ang limit mo ay 1. Okay ba siya? Yes, satisfactory. Okay, kung lalagpas man, halimbawa yung combined nito, di ba, pag pinag-combine to, sige nga, try nga natin, ano ang L over 240 nito? L over 240. 30 times 12 over 240, anong value natin doon? Para lang, dagdag discussion lang natin, no? 1.5. Okay, halimbawa, gusto natin i-satisfy yung condition na dead plus live. Okay, dead plus live, ano mangyari? Kunyari, pag-add mo to, ano siya? Magiging 1.294. Okay, very good. Thank you. So, 1.5 plus 1.294, okay pa din siya. So, ibig sabihin, ito, kahit hindi mo i-camber, okay din. Okay? Ngayon, halimbawa, dagdagan ko yung dead load, gawin kong doble. Okay? Kapag ginawa kong 1,000 to, ang mangyayari dito, ang deflection mo ay 1.2 something na to. 1.2 something plus 1.6 something, ano siya? Nasa 1.7 something, 1.7 something. Ang limit mo ay 1.5. Hindi siya okay dun sa limit na dead plus live. So, anong gagawin mo ngayon? Sabi, yung dead load deflection mo, pwede mong i-camber. Yung 1.2 inch na yun, ika-camber mo, para mangyari, ay, satisfy mo na lang, ito na lang. Yung live na lang. Nakuha yung idea. Okay, so ganun siya, no? Ang ginagawa natin in practice, tinitingnan natin yung total deflection for dead and live. Ngayon, kapag yung total deflection for dead and live ay lumagpas doon sa L over 240, ang ginagawa natin, kinukuha natin yung deflection sa dead, tapos sinasuggest natin na ika-camber nila yun, nilalagay sa plano. Sabihin, itong beam na to, cambered by half inch pataas. Eh, syempre, laging pataas naman yun. Wala nang i-camber mo pa ba? Diba? Ika-camber ng half inch, 1 inch, 3/4, no? Depende sa na-compute natin na dead load deflection. Diba? Ngayon, question, bakit hindi factored ang, sabi dito, di ba, serviceability? Di ba? Bakit hindi, kunyari, dead load deflection, nakita mo may factor bang 1.2 dyan? 1.4? Wala, di ba? Kung ano yung value, yun na. Tingin nyo bakit? Mas malaki mabibigay? Kapag finactor mo, mas malaki yung mabibigay na factor. Hindi ba mas maganda yun? Kasi mas malaki yung maa-assume mo, so mas safe ka dun eh. Kung ika-camber mo, ano mangyari? Sobrang Okay, very good. Kasi sa actual ang pinag-uusapan dito eh, di ba? Actual dead load eh. Di ba? Hindi naman siya strength level na pinag-uusapan. So, service lang. Kaya service level, kasi ang mangyayari, kunyari, i-factor mo yan, di ba? I-assume mo na deflection, kunyari, 1.5, pero ang actual, 1 lang ang deflection due to dead load. Edi, yun nga, same result. This is pinag-usapan natin kanina, di ba? Ano mangyayari, yung deflection niya, yung camber niya ay sobra.
Pag sobrang camber, ganun siya. Ayaw natin nun. Di ba? So, hindi siya maganda. Okay, kaya service lang, di ba? Yung actual dead load ginagamit na. So, yun yung reasoning. Okay, design, paano natin ito gagawin? Ito, in detail, i-discuss na lang natin sa CE163, sa design of steel structures. Ano? Okay? Kaya yung anong process nito, alam mo na rin eh. Paano alam mo na? Hanap ka ng section, okay, kunin mo yung capacity, i-compare mo yung capacity. Pag okay, yun na yun. Pag hindi, try ka yung iba. Ganun lang. Okay, yun lang yung sinasabi niya dito. Okay, provided na masatisfy mo lahat. Okay, masatisfy yung flexure, yung shear, diba? Yung block shear connection. Actually, basta yung mga natin sa connection niya. Okay, ano pa, yung deflection. Yun lang. Kaya masatisfy mo yung mga yun. Kapag okay na yun, goods na. Diba? So, okay na yun. Okay? And so, last topic natin is biaxial bending. Ano ibig sabihin ng biaxial bending? Sige, ganito. Kung merong biaxial, merong uniaxial. Okay, ano ibig sabihin ng uniaxial? Isang axis na bending. Di ba? Kung biaxial, dalawang bending. Bending sa X, bending sa Y. Tama ba na na-discuss na natin yung bending sa X? Yun na yung pinag-uusapan natin kanina. Alam mo na yon? Eh di alam mo na rin to. Kasi kung ano ang bending sa X, yun din ang bending sa Y. May dagdag lang na information. Okay? Kaya iba kasi natatakot dito sa part na to. Kasi sabi, mahirap daw. Sorry, hindi mahirap yan eh. Promise, tingnan natin, no? Okay, sabi, biaxial bending occurs when a beam is subjected to a loading condition that produces bending. Ito pa pala, may nagre-reklamo, sabi niya, Sir, bakit kasama yung biaxial? Eh, last term naman, walang ganyan. Hindi ba kayo natutuwa na kasama yung mga ganyan? Kasi sa board exam ba, pwede mo ba sabihin na, bakit lumabas to? Hindi naman tinuro nung college. Hindi ba mas maganda na ituro lahat tas hindi lumabas sa exam kaysa sa hindi tinuro tas yun yung lumabas? Di ba? Parang, ba't mo nire-reject yung tinuturo sa'yo? Di ba, dapat nga manghingi ka pa na, Sir, dagdagan mo pa. Di ba, ituro mo lahat ng alam mo. Di ba? Nakuha nyo? Baliktad ang utak kayo, no? Piling ka. Pag di nagturo, magre-reklamo. So, pag tinuruan, re-reklamo pa. Di ba alam kung ano eh, no? Ewan doon sa akin. Anyway, so basta huwag kayong ganun, no? Pag tinuruan kayo, dagdag ng topic, ano yan, advantage yan. Binayaran nyo yan eh. Tapos dito turo. Anyway, so ito na. So, anong nangyari? Kailan nangyari ang biaxial bending? Ito, halimbawa, maganda example. No? Kapag meron kang loading na hindi directly vertical. Okay, kung hindi siya directly vertical, edi ano yung tsura niya? Tabingi. Kung tabingi, sabi mo sa mechanics, di ba? Sabi mechanics natin, may ganito yun, di ba? Kung pag ito ang force, sabi, hahatiin mo yun sa dalawa, meron kang horizontal, meron kang vertical. Yung vertical, ang magkakos ng vertical deflections, vertical bending, di ba? So, yun yung paggaganon, yun yung pinag-uusapan natin last time, bending yun about the strong axis. Ngayon, kung tabingi siya, syempre, may bending din doon sa kabilang axis. Since dalawa silang nagbe-bend, tawag doon ay biaxial. Okay? So, sabi dito, so, bending about both the major and the minor axis. Such is a case illustrated where a single concentrated load acts normal to the longitudinal of the beam but is inclined with respect. No? Okay, so naka-incline siya. Okay, with the principal axis of the cross-section. Okay, the load passes through the shear center of the cross-section. The shear center is the point through which the loads must act if there is to be no twisting, torsion of the beam. Okay, mamaya discuss natin yung yung shear center. Okay, so basta ito muna. Okay? The location of, ito na pala. Sorry. Ano yung shear center? Okay. Shear center, yan yung point na dapat daanan ng force para walang maging twisting. Okay? Yun yung pinaka-point. Halimbawa, ito. Diba? Kapag yung force directly dadaan dito sa point na ito, ang mangyari, kapag siya mag-bend, bending lang talaga. Okay, ngayon, halimbawa, yung actual, ito, ganito. Diba? So, anong nangyari? At ang shear center niya nasa gitna, 'di ba? Ang force dadaan dito. Merong distance between the force and the shear center. Kung may distance, merong moment arm. Kung may moment arm, merong moment. 'Di ba? Yung force mo magkakaroon pa ng induced moment. Ngayon dito, kung ang moment mo is pag ganito ang direction, 'di ba? Kumbaga,
Naalala mo, kunyari ito yung beam, di ba ang pinag-uusapan na bending moment pag ganito? Yun yung magkakos ng ganitong bending. Eh, paano ko ang moment mo pag ganito? Anong effect nun? Pag ganun eh. Anong mangyari? Anong tawag mo dito? Naalala mo yan? Torsion. Okay, very good. Torsion. Kapag ang moment naggaganyan, bending, pag sa kabilang direction, torsion ng effect nun. Pero moment din yun. Force times distance din yun. Pinakaiba lang paano siya nag-a-act doon sa section mo. Di ba? Paano siya nag-a-act doon sa member mo. Yun lang yung difference ng torsion tsaka moment. No? Torsion parang ano din yun. Basically moment na kabilang axis lang. So, yun lang yun. Okay, ngayon, sabi, kung may distance dito, ang mangyari, pipihit pa yan. So, ang nangyari dito, imbis na mag-deflect lang siya pababa, nagde-deflect din siya patagilid kasi pumipihit. No, same case dito. Okay? So ganyan ganyan ang effect kapag hindi nag-act sa shear center ang force natin. Okay, the location of the shear center for several common cross sections is shown in figure A. So ito 'yon, no? So ito yung mga shear center nila, kadalasan nasa gitna bukod doon sa sa channel. Okay, the value of E naught, so yun yung distance ng shear center natin from the neutral axis, sabi tabulated ito sa manual. So ito ang kakaiba lang naman kasi yan yung channel, no? So, nasa manual na yan. So, property na niya yan, no? And so, the shear center is always located on the axis of symmetry. Okay, thus, the shear center will be at the centroid of the cross-section with the two axes of symmetry. Okay, figure B shows the deflected position. So, obvious naman, sabi natin, di ba? Kung directly, nag-a-up sa center, di ba, bababa lang siya. Pero kung hindi, mag-twist siya, no? In addition to deflection pababa. Okay? Yan. So, paano daw natin kukumputin yung capacity? Okay, basahin natin, no? Any shape bent about its weak axis cannot buckle in the other direction. So, kung hindi siya magbabuckle do sa other direction, ibig sabihin, hindi siya pwedeng magkaroon ng lateral torsional buckling. Okay? Kumbaga, di ba, isipin mo, nagbe-bend ka na dito, tapos nagbe-bend ka pa sa pakabila, paano siya pipihit? Hindi daw siya pipihit, yung pinapoint out niya. Okay, sabi dito, if the shape is compact, sabi, ano daw capacity? MNY, ano yung MNY? Nominal moment capacity sa y-axis, sa weak axis, ano daw capacity? Equal sa plastic moment. Bakit plastic moment? Kasi nga, walang LTB sa weak axis. Okay, yung in-emphasize natin dito, no? Walang LTB sa weak axis. Kaya ang capacity ay plastic moment. Okay, pero sabi niya, meron lang siyang additional limit. Ano yung additional limit niya? Sabi, the limit of 1.6 FYSY is to prevent excessive working load deformation, no? And is satisfied kapag ito ang condition. Diba? Kung ang condition na to is ZY over SY less than or equal to 1.6, ano yung dapat yung upper limit ng ZY? Lipat mo din yung SY, magiging 1.6 SY. Makita mo, ZY, SY. Saan galing yun? Okay? So, meron kang dalawang gagamitin na capacity para doon sa weak axis mo. Tama ba? Ito lang, plastic moment lang. Yung pinakamadali sa lahat, 'di ba? Kasi yung isa interpolation pa, 'di ba? Yung isa, yung mahaba pa, yung may 0.078. Ito na daw 'yun. Okay, ngayon bukod doon, okay, sabi wala kang ang lateral torsional buckling pero pwede kang magkaroon ng sabi flange local buckling. Okay, sabi dito, if the shape is non-compact because of its flange to width to thickness ratio, sabi gagamitin mo lang 'to. Eh, 'di ba? Ito din naman yung gagamitin mo para doon sa kabilang bending. Ito din 'yun eh. Kaya yung pinagkaiba lang, ito, SY. Di ba? Kanina, SX yun eh. Di ba? Naalala nyo? Yun lang. Oh, edi alam mo na to. Di ba? And so, sabi, if the loads act through the shear center, okay, the problem is one of simple bending in two perpendicular directions. So, madali lang daw, bending lang sa X and Y. Okay, sabi, it can be resolved into rectangular components. Ano ibig sabihin nun? Pwede mo siya i-design or pwede mo siya i-calculate na magkahiwalay. Consider mo yung X, tapos i-consider mo yung Y. Okay, tapos pagsasamahin mo na lang yung effect. Kumbaga, hindi kailangan pagsabayin talaga yung yung calculation, no? Pag separate mo, calculate, tapos pag-add mo na lang sa dulo using the interaction formula. Okay, sabi dito is producing bending about a different axis, no? If the bending about both Y and X and Y axis, the interaction approach requires the sum of the ratios of 2fx be less than 1.0. Ano ibig sabihin nun? Ganito kasi yan eh. Tama ba na, kunyari, meron kasi tayong tinatawag na DCR. Okay, ano yung DCR? Demand to capacity ratio.
Okay, so halimbawa ang capacity mo ay say 150. Tapos ang demand mo ay say 110. Ilang percent ng 150 yung nagamit mo kung 110 na yung load mo? Sige nga, try mo nga. 110 over 150, anong value niyan? 0.73. Okay, ano yung sasabi niyan? Yung capacity ng section mo, 73% na yung nagamit mo. Okay, so kapag dinagdagan mo yung load, tataas yung DCR natin. Okay, so yun na siya. Ngayon, sabi, kung gagamit ka ng interaction formula, sabi, kung meron ka pang bending sa Y, meron ka pang ilan ang kailangan mo, ang kaya mong idagdag bago siya maging 1? 0.27. So, ibig sabihin nan, hanggang 0.27%, sorry, hanggang 0. Tama, hanggang 0.27% ng weak direction capacity yung pwede mo pang magamit. So, ibig sabihin, halimbawa lang, lagay tayo ng number, no? Kunyari, ang weak axis capacity mo is 70. Ano ang 27% ng 70? Ah, 70 times 0.27. 18. Okay, so ibig sabihin hanggang 18.9 na moment sa weak axis yung pwede mo pa idagdag. Ganun yung idea. Okay, sasabi niya kapag pinagsama mo daw yung ratio nito, dapat hindi lalagpas sa 1. Yun lang yun. Yun lang yung biaxial. Okay? Which is ito, kaya mo namang gawin. Ito, kaya mong gawin. Plastic moment lang ito eh. Tama ba? Ano yung question mo? Oo, okay lang sakto sa 1. Pero, bingit yun. Pero okay pa din yun. Kasi nga, yun naman yung limit natin. Okay, pero in practice, hindi tayo nagkaganon. Okay, sa practice, ginagawa natin, we usually limit the DCR, yung combined, yung total capacity na niya. No? Nililimit natin siya sa 0.8 to 0.9. Okay, bakit ganun? Okay, kasi sa actual, di ba, minsan, alam mo naman, yung mga ibang profession, di ba, pabago-bago ng isip, di ba, alam mo yung tapos ka na, tapos babaguhin nila. Kakatapos ko lang eh. So, binabago nila, no? So, para hindi ka pa ulit-ulit ng pagbabago, nagkagawa tayo ng allowance. So, yung isang reason bakit tayo hindi nagsasagad. Okay, so naka 80 to 90%. Pangalawa, pwede rin kasing ikaw yung problema. Okay, possible na nagkamali ka ng something sa model, nagkamali ka ng assumption, nalimutan mo lagyan ng loads, or kung ano mang naging problema, basta may mga nagiging problema. Di ba? Para meron ka kahit papanong allowance sa capacity. Okay? Yeah, so mga ano yun, allowance for minor changes or allowance for errors na pwede mo makommit. Kaya hindi natin sinasagad na 1. Kasi pagka halimbawa nilagay mo 1, saktong-sakto, di ba? Kumbaga pinili mo talaga yung pinakamaliit na section na yung DCR niya, saktong-saktong pasado lang. Di ba? Paano pag may problema? Paano pag sa actual site condition, yung connection nila, di ba? Meron kang dinesign na dapat ganito yung layout na connection, ganito yung distance. Palpak yung gawa nila. 'Di ba? So yung capacity ng connection mo hindi sapat, 'di ba? So, wala kang allowance, edi ano mangyayari? Wala na, dali na, 'di ba? So pwede na mag-fail 'yun, 'di ba? So nakuha niyo. So maglalagay tayo ng allowance. Okay, pero again, yun nga, technically okay pa siya. Okay, pero in practice hindi ganoon ang ginagawa. Okay, so naglalagay tayo ng allowance. Ang sabi naman dito, hindi naman equal eh. I mean, pwede lang mag-equal. Okay, pero yun yung pinaka worst case scenario na. Okay, pero mas maganda kung less than. Okay, sabi dito, meron tayong cases. No? Una, kapag sumakto dun sa shear center. Kung sasakto siya sa shear center, edi sabi, simple bending lang. Ano yung simple bending lang? Edi moment sa X over the capacity ng moment sa X, di ba? Ito, actual moment, di ba? Load over capacity, load over capacity. Strong axis, weak axis, dapat less than 1 yung sum. Simple lang, tama ba? Ito, kaya mong computein yung VMNX. Yun yung diniscuss natin sa flexural kanina. Yung may tatlong formula. Diba? Yung diniscuss natin last week. Sabi sa MNY, ano yon? Plastic moment lang yon. Tapos may upper limit lang na 1.6 FYZY. Tapos kung non-compact, i-consider mo lang yung flange local buckling. Na ang formula, naalala mo yung formula, kamukha lang din nung para sa x-axis. Ang pinagkaiba niya lang, nakaano ka, FY, SY. Imbis na SX, SY, kasi nga weak axis ang pinag-uusapan. Nakuha nyo? Yun lang. Eh di kung alam mo to, alam mo na rin to. Mas madali pa nga ito eh. 'Di ba? Tapos ito, mga loads lang ito, 'di ba? Galing lang yan doon sa mga kuha mong ano, moment, 'di ba? Moment sa X, moment sa Y, 'di ba? Tapos i-compare mo lang, tama ba na walang bago dito bukod dito sa interaction tsaka doon sa weak axis? Ito na, alam mo na yung mahirap na part eh. So alam mo na to. Okay? So huwag kayo matakot sa mga interaction, madali lang yan.
Okay, kung ASD ang pinakaiba lang, di ba? Kung fito, dapat may omega sa ilalim. Sabi natin, i-divide mo lang na 1.5 yun, ganun din yun, di ba? Okay? Ayan. So ngayon, case 2, paano daw kung hindi daw siya nag-act sa shear center? Sabi, when loads are not applied through the shear center of the cross-section, the result is of, ano daw, flexure and torsion. Sabi natin, bukod sa nagbe-bend siya, pumipihit pa siya, nag-twist pa siya. Okay, in each of the two situations, so only about half of the cross-section is considered to be effective with respect to the y-axis. Okay, ano sinabi? Anong major difference? Case 1, case 2? Kapag hindi siya nag-act sa shear center, kalahati lang nung weak axis yung ginagamit natin. Nakita mo dito, halimbawa ito, di ba? Nakita mo dito? Saan siya nag-act? Doon sa flange. So kapag kinuha mo yung direction nito, di ba? Pag ganito yan eh, hindi siya tatama doon sa gitna. Nawa nyo? Kapag ito ni-resolve mo into x and y component, makikita mo yung vertical component mo mag-act sa shear center, yung x hindi. Sa top flange lang siya tatama. Dahil ito lang yung tinatamaan, ito lang yung magre-resist. Yun yung sinasabi niya. Okay, kalahati lang. Okay. Ano ngayon? Di ba? Sabi dito, basahin natin to, no? Therefore, when considering the strength of single flange, no, use half of the tabulated ZY, no? Tabulated value of ZY. So, paano mo kukunin yung capacity? Sabi daw, ito, sabi kung ang horizontal component is concentrated near the major half of the y-axis, sabi ang formula daw, nakita mo dito, ito, yan din yun, di ba? Load, capacity, yun yung kanina. Ito, anong nagbago dito? Nagkaroon ng 0.5. Yun lang. Yun lang. Di ba? Nagkaroon ka lang ng 0.5 dito sa baba kasi nga anong reasoning? Dahil ina-assume na kalahati lang yung gumagana doon sa weak axis mo. Okay? Kung alam mo yung case 1, alam mo na rin yung case 2. Nangalahati ka lang dito. Di ba? Same process. Okay? Sabi dito, case 2, pwede din mangyari na vertical nga pero eccentric naman. Halimbawa ito, di ba? Diretso nga vertical yung load mo, hindi nga siya naka-incline pero hindi naman, kumbaga naka-offset ka naman. So same idea. Okay? So ganun din, di ba? Kung makita mo dito, parehas lang. Yun din. Kasi same idea eh. Di ba? Okay? Sample problem 8, sabi, AW 21/68 is used as simply supported beam with a spandent of 12 feet. No? The lateral support of the compression flange is provided only at ends. Kung meron kang 12 feet na beam, tapos ang support mo sa lateral ay nasa ends lang, ano yung unbraced length niya? Ay, nasa ends lang daw ang support. Ano daw ang unbraced length niya? Sa Tagalog, anong Tagalog na unbraced? Hindi naka-brace. So, hindi nakasuporta. Tama ba? Para naiintindihan. Di ba? Muntikan mo na hindi maintindihan, no? Kasi minsan, ang ginagawa, no? Alam yung unbraced, tapos hindi naman alam kung ano ibig sabihin ng unbraced. Di ba? Tagalogin mo, mas maintindihan mo. Di ba? Nakakuha niyo? Kasi mas maganda kasi kung kung natatranslate mo, di ba? Alam mo yung, okay, unbraced, yun yung number. Pero ano yun? Di ba? Ano bang sense nung unbraced length, no? Unbraced length yun yung hindi naka-brace. So kung hindi siya naka-brace, di ba, ano mangyari? Doon siya magkakaroon ng pwedeng mag-buckling, di ba? Kasi walang brace eh. So pwede siyang deflect, di ba? Lateral torsional buckling. Okay? Ayan. So anong unbraced length mo? Sabi, 12 feet daw ang haba. Ang suporta mo nasa dulo lang. Ano ang unbraced length mo? Hindi. Ano ang unbraced length mo? Ha? Ano ang value ng unbraced length mo? Ha? 12 feet. Bakit 12? Kasi na mismo yung haba ng beam eh. Wala kang suporta sa gitna eh. Di ba? Dulo nga lang daw ang suporta eh. So ano yung hindi naka-brace? Eh di lahat hindi naka-brace. Eh di yung buong 12 hindi naka-brace. Nakukuha nyo? Kaya ako tinatanong kaya ako sinabi yung unbraced length eh, para alam mo kung anong number gagamitin mo. Di ba? Kasi yun yung minsan challenge eh. Di ba? Sinabi, supported ends only. Hindi sinabi LB is equal to ito. Dahil hindi sinabi, hindi mo na alam ngayon. Di ba? Nakuha nyo? Yun eh, provided at ends. Lateral support provided at ends. So, ano siya sabi niya? LB, di ba? Yung buong yun. Paano pag sinabi, the lateral support is supported at ends and at midspan?
ang length ng ano mo ay 12 feet. Anong gagamitin mong LB? 6. Nakukuha niyo yung point? Mahalaga na alam mo yung ibig sabihin ng unbraced length. 'Di ba? Hindi mo kailangan makita na ito yung value ng LB. Yung LB, yun yung unbraced length. Okay? Yun yung length na pwedeng mag-bend. So kung 12 feet, may support ka sa gitna, ano yung pwedeng mag-bend? 'Di ba? I mean, hindi mag-bend eh. Mag-buckle. Okay? Yung length na pwedeng mag-buckle. Okay, so 6 feet. So yun yung i-compare mo sa LP mo ngayon. 'Di ba? Nakuha yung idea? Okay, dapat naintindihan natin yung mga numbers, naintindihan natin yung mga variables natin. Okay, kasi 'di ba, pag binago yung words, magbabago yung solution. 'Di ba? Kung hindi mo naintindihan kung ano yung binigay sa iyo, 'di ba? Wala din. Nakuha nyo? Okay, yun yung pinaka-point dito, sabi 'di ba? Lateral support ends only, so sabihin yung buong 12, yun yung buong LB. Yun yung i-compare mo sa limits natin. Okay? Yung minsan kasi nakita mo that dito sabi continuously laterally supported. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng compression flange, di ba, naka-support. So kapag ka ganun, ano yung hindi naka-support? Kung naka-support yung buong compression flange, ang question is ano daw yung length na hindi naka-support? Ha? Wala. Kaya ang gamit mo ay LB equal to 0. Kaya wala ka nang kino-compare kasi automatic masatisfy niya yung requirement na mas mababa dapat sa LP. Alala nyo? Kasi yung LP yung magsasabi kung magpa-plastic moment or hindi, di ba? Eh kung 0 yun, matik pasado. Huwag mo na i-check. Diretso ka na moment na plastic moment. Nakuha yung process. Ganun lang, di ba? Kailangan natin naintindihan yung ginagawa natin. Okay, sabi, the loads act through the shear center. So, ano ibig sabihin nun? Kapag ka nag-interaction formula ka, yung wake axis, magamit mo yung buo. Tama? Kung hindi nag-act sa shear center, ano mangyayari? Magamit mo? Kalahati lang, may 0.5 ka lang sa denominator. Yun lang difference nun. Okay? Kaya sabi, the service load moments about the x-axis is, sabi, sa dead load ay 48 kip feet, live load 144 kip feet. Okay? Or feet kips. Bala ka, pwede yan, magbago. Okay? Service load moments about the y-axis are 6, tapos 18. Okay? A992 daw yung steel. Does the beam satisfy the provisions of the AISC specifications? Now, assume that all moments are uniform over the length of the beam. Okay? So, paano mo daw gagawin? Tingnan mo muna yung capacity. May load ka na eh. 'Di ba? Para makuha mo kung pasado siya, kailangan makita mo yung ratio. Pag pinag-add mo ba yung ratio na yon, mas mababa ba siya sa 1? So, paano makuha? Siyempre, yung loads meron na, binigay na sa'yo. Okay? Yung capacity na lang. Capacity muna tayo sa X. Paano yung process ng capacity sa X? Paano natin ginagawa yon? Sabi, una, tingnan mo kung compact, non-compact, or slender. Sabi, kasama ba yung web sa i-check mo? Hindi. Kasi ang web ay laging compact. Okay, so flange na pag-uusapan natin. Ang tanong, ang flange ba natin ay compact? Tingnan sa limit. Actual limits. Lumagpas ba siya sa lambda P? Hindi. So automatic, compact. Pag lumagpas, non-compact. Pag lumagpas ng lambda R, slender. Pero sabi natin walang ganun. Di ba? So mas mababa dito, compact siya. Mahaba sa lambda P. Okay, compact, hindi magpa-flange local backlink. O, tapos, okay, so next problem tayo, next solution. Ano pa yung ibang capacity galing dun sa overall? 'Di ba? Paano ba siya? Magbe-bend daw ba siya? 'Di ba? Syempre magbe-bend. Pero paano failure, 'di ba? Plastic moment, elastic or inelastic LTB. So tingnan natin. Ano ang unbraced length mo? 12. May value, tama? So ibig sabihin, may value, hindi ka sure ngayon kung lalagpas siya sa LP. LP muna. Dalawa yun eh, LP-LR. Mas mababa yung LP. LP muna. Pag siya hindi lumagpas sa LP, anong sagot? Anong MN mo? Tatlong formula yun. Pag hindi lumagpas ng LP, kumbaga sa graph, LP, LR, nandito ka, hindi ka lumagpas eh. Plastic moment, yung pinakamataas na pwede. Kung lumagpas ka ng LP, anong formula? Titingnan mo muna, elastic or inelastic, tingnan mo kung lalagpas siya ng LR. Kung hindi lumagpas, yung parang inelastic, yung mayroong interpolation. Kung lumagpas ka, yung elastic, yung mayroong square root, 'di ba? Yung may plus 1 plus 0.078. Ganun lang, 'di ba? If else. Okay, so may number ka ngayon, tingnan mo yung limit. Ano yung limit? Compare dito, and LP muna. Lumagpas ba siya ng 6? Yes. So, sabihin, hindi mo magagamit yung MP. Okay, ang second question, lalagpas ba siya ng LR? So, isolve mo nga yung LR.
So, again, halimbawa, dagdagan ko ng konting words. Same problem. Ito mismo yung problem. Sabi nga lang, lateral support of the compression flange is provided at ends and midspan. Itinanggal ko tong word na to, nagdagdag ako ng dalawang bagong words. And at midspan. Anong magbabago sa solution mo? Yung LB mo magiging 6. Kung 6 ang LB mo, titingnan mo yung LP. LP mo 6.3. Anong magiging solution mo ngayon? MP na agad ang MN mo. Diretso ka na. Nakuha niyo yung point? Hindi pwedeng i-pattern yung solution. Hindi porke ito ang sample problem natin, dediretsuhin mo siya sa ganyan. No? Tingnan mo yung condition. Hindi pwedeng sasauluhin yung, ito yung ginawa sa sample problem, gagawin ko din to. Dapat naintindihan mo, bakit ito yung ginawa. Nakuha nyo? Okay, clear tayo dun na mahalaga yung every word dun sa statement kasi nagbabago ang solution depende sa kung paano yung state. Okay, again, sabi natin dito sa sample na to, 12. So, lumagpas na 6.3. So, titingnan natin. Okay, ang LR mo ngayon ay solve. Sabi natin mahaba lang pero ano yun eh, ano lang, i-store mo lang yan, di ba? Okay, ito, sabi yung RTS, itong formula na to, lahat to given. IYCW, SX, given yan lahat sa taas. Masasolve mo ito yung value niya. Okay, yung H naught, D minus TF, ito yung value niya. Okay, store mo yung mga yan. Ito, pwede mo simplify, store mo din. Okay, ano mangyari niyan? So, pwede mong gawin. Ito, gawin natin itong ano, gawin natin itong A. No? Or, gawin natin itong ano. Ito na lang A natin. Okay, ito A, di ba? Ito B, tapos gawin natin itong C. Okay? Ano mangyari nito? Magiging 1.95, di ba? CB, square root ng 1 plus, square root ng 1 plus 6.67 times 1 over B squared. Tama ba? Mas madali yun. Kapag sinaulo mo, ganda na siya. Oh. 1.95. Ay, 8 pala yun. A plus A. C squared. Plus yung 6.76. Ano yun? 6.76. Times 1 over C na third. O, diba? Di ba mas madaling tingnan to kaysa doon? Di ba? Medyo mas madali ito. Tama ba? I-store mo na lang, mas madali na yun. Hindi na siya hindi na masyado, di ba? Hindi na masyado nakaka-intimidate kumpara doon sa isang mahaba, di ba? So makuha mo ng LR mo 18, nasa pagitan. So ano formula natin? Yung mukhang interpolation, di ba? Yung may LB, LP, LR ganun. May ratio. So yung dinerive natin, no, na ayaw nilang tanggapin, bala sila. Limutan nila. Ito na yun. Okay? Ito yung formula, ito yung value. Okay? Sabi hindi daw siya pwedeng lumagpas ng plastic moment. So, kukunin mo yung mas maliit. So, ito yung mas maliit. So, divide mo ng 12 para maging keep fit. Okay, so ito yung nominal strength based on the lateral torsional buckling about the x-axis. Paano naman yung y-axis? Sabi natin, y-axis, titingnan natin kung may flange local buckling. Tingnan dito, na-solve mo na kanina eh, wala din pares na yan. Okay, kung walang flange local buckling sa weak axis, walang, wala din daw LTB sa weak axis, di ba? So, wala yung, dalawa kasi formula niyan eh. Ito, bukod dito, meron ka pa ng isang interpolation. Okay, pero yun ay para sa flange local buckling. Compact, di walang flange local buckling, so yung isang na lang, di ba? Ano yung isa? Sabi natin, pagka weak axis ang pinag-uusapan, matik wala na yung mga LPLR, wala na ganun. Matik ka dito sa sa nominal moment is equal to plastic moments. Okay, pinagkaiba niya lang, ZY, kasi bending sa Y ito eh. Kuha. Kanina, ZX, ito, ZY. Okay? So, ganun lang. Tapos bukod doon, sabi may upper limit lang. Sabi, may sinabi siya something, di ba? About ZX, ZY as Y, di ba? Equal to 1.6. Ganun. Sinalgebraic manipulation natin, sabi natin, by deriving that, makita natin na ZY, papalitan mo lang ng 1.6 1.6 SY. Okay? Kung may mas maliit, ang mas maliit dito, 101. So, may kami 101. Okay? Ayun na. So, nakuha mo na yung capacity sa strong axis. Nakuha mo na yung capacity sa weak axis. Ang gawin mo lang, i-ratio mo na lang siya. Okay? So, ito yung ratio, di ba? So, plug in mo na lang. Okay? Kung LRFD, syempre, factored yung mga moments, di ba? Ito yung factored moment para sa X. Ito yung factored moment sa Y. So, plug in mo lang dito. X, Y, capacity sa X, capacity sa Y.
Okay, kung ASD ganun lang din, pero ito service lang, plus, plus lang, plus, plus, di ba? Tapos yung capacity I, i-divide mo lang ng 1.5. So kung 0.9 to, 0.6 ito. Yun lang. Press lang. Diba? So gagawin mo lang, i-simplify mo na lang ngayon, ratio. Sagot. Di ba? So ang point natin dito is that yung biaxial, parang uniaxial lang din siya. Naging dalawa lang. Okay? Pero mas madali ng konti yung, I mean, syempre, mas madali pa rin yung isa lang, di ba? Pero kung maging biaxial man siya, hindi siya mahirap. Bakit? Kasi alam mo na yung isa. Parehas na ng process yun eh. Napunta lang sa kabilang direksyon. Okay, mas madali pa ngayon kasi bakit? Kasi dito, di ba, yung flange local buckling lang, tsaka yung plastic moment. Diretso ka ng plastic moment. Wala ng LPLR do sa weak axis. Okay, ano lang yung kailangan consider? Titingnan mo na lang kung mag-a-act ba siya sa shear center. Pag mag-act siya sa shear center, buo yung capacity mo sa weak axis. Kung hindi mag-act sa shear center, magkakaroon ka lang ng 0.5. Mag-iiba ba yung process? Hindi. Kaya alam mo rin yun. Di ba? Alam mo na yun. Okay? Hindi mo kailangan sa uluhin na separate process siya. Di ba? Kaya ka mahihirapan kasi sa uluhin mo pero hindi mo naintindihan. Di ba? Huwag ganun. I-try mo i-simplify. Di ba? Intindihin natin yung process. Kapag na-overwhelm ka sa solution, tingnan mo yung overview. Ano ba yung pinaka-ginagawa lang dito? Kasi kung titingnan mo, kaya lang naman humaba yan kasi may mga simplify, di ba? Napakita yung formula, simplify. Pero pag tingnan mo, ano yung steps? Dali lang. Check local buckling. Di ba? Pili ng formula, simplify, answer. Yun lang. Di ba? Wala nang maraming condition na naalala mo sa RCD mo, check mo pa kung mag-yield yung steel. Kung hindi mag-yield, uulit ka pa. Di ba? Yung FY mo, magiging actual stress pa, magiging FS pa, na 600 times DT minus C over C. Naalala mo yun? Di ba? Yung mga ganun-ganun pa. Eh dito, straightforward lang eh. Sabi niya, anong LB? Di ba? Saan papasok? O, dito papasok. O, ito formula mo. Ako nyo? Simple. Magulo yung solution siguro. Okay? Pero yung process hindi. Okay? Yung process, again, okay, anong gusto natin emphasize? No, huwag kayong ma-intimidate sa steel design. Okay? Yung process is straightforward lang. Okay? Process lang siya. As in, nakita nyo ba, nag-iiba ba tayo ng pinaggagawa? I mean, dumadagdag, di ba? Pero nag-iiba ba? Umiikot-ikot ba yung solution? Hindi, di ba? Straightforward lang eh, di ba? Check LTV. Check flash local, di ba? Kung hindi, kung okay na dun, check LTV, di ba? Saan papasok doon sa tatlo? Answer. Ganyan. Okay? Yun na yung pinakamahirap na parte ng steel. Okay? So, yung sinasabi natin kanina na madali, actually, hindi naman siya talaga sobrang dali kasi nga may formula na mahaba. Di ba? Pero, yun na yung yun na yung worst case natin. Okay? Yung mahabang yun. Particularly yung LR. Okay? Ngayon, kung sa mga diniscuss natin, kumbaga medyo na-imagine mo na yung overview, di ba? Tapos nakikita mo, kaya ko naman pala. Kayang-kaya mo na tong steel. Okay? Kumbaga, wala nang reason para umulit ka pa ulit. Siyempre, provided magre-review ka, di ba? Kasi kung magre-review ka mga 1 hour before, di ba? So, buhay mo yan. So, choice mo yan. Okay? Pero again, hindi dapat siya maging complicated. Okay? May nalimutan yung tao i-discuss. I mean, wala naman nalimutan. Pero siguro nalimutan ni-emphasize. Siguro balikan lang natin saglit ito. Naalala niyo yung CB? Kasi parang may nadagdag kasi akong discussion dun sa sa ibang section. Naalala niyo itong CB? Okay. Ito, may sample problem tayo dito, no? Nakalagay dito. Nakalagay ba dito? Ay, sa taas pala, sa taas. Okay, nakalagay dito kasi, sabi, assume CB is equal to 1. Okay. Nakikita niyo yung formula. Ano yung formula natin sa capacity? Kapag tingnan mo yung formula sa capacity natin, halimbawa dito sa letter B. Na formula? Mn is equal to CB times something. Kaya natin yung CB times something. Sabi doon sa problem, assume CB is equal to 1. Pero anong loading natin dito? May loading ba dito? Walang binigay na loading kaya nag-CB is equal to 1.
Okay, pero sabi natin kung may loading, di ba, may value yung CB. Ngayon ang question, safe ba yung assumption na CB is equal to 1? Kung magka-calculate ka ng capacity, tapos ang CB mo equal to 1, safe ba yun? Safe assumption ba yun? If yes, bakit? If no, bakit? Sige. In-emphasize natin bakit? Kasi hindi enough na marunong ka mag-solve. Dapat naintindihan mo rin anong implication ng mga bagay-bagay. Okay? I-discuss natin kung anong effect ng CB kasi may mga nagtatanong, Sir, pwede bang 1 na lang lagi yung CB? Okay? So para masagot natin yung question na yon, dapat naintindihan mo ano ba yung CB. Yung pang-allowance. Ano siya? Paano mo nasabing allowance siya? Ano discuss ko ba yun? May na-discuss ako dito. Okay. Ano siya? Parang allowance. Nasaan manggagaling? Manggagaling sa loading, 'di ba? Sa moment diagram niya. Okay, kung hindi mo siya i-calculate, 'di ba? Ang value niya ay ang value natin 1. Okay, ngayon ang tanong, safe ba 'yun? Hindi mo kinalculate tas nag-1 ka, safe ba 'yun na 1? Safe naman. Safe, bakit safe? Kasi yun yung capacity cell. Okay, capacity niya ay Kumbaga, kung times mo sa 1, yun lang mismo. yun na yung capacity niya. Pero in actual, Siyempre, tataasan mo. tataas pa yon kasi ang CB, ang pinakamababang value ng CB ay 1. Okay, ngayon ang next question is, possible bang magkaroon ng CB na mas mababa sa 1? Bakit hindi pwede? Kasi sir, kapag sa loading set, bababa pa yung Bababa yung, kumbaga, di ba may formula tayo doon? Ano formula doon? 12.5. 12.5 max, di ba? M max over 2.5 max plus 343 na dalawa. 343 ABC. Okay lang. Gawin mo na sa uluhin, no? Maximum, ABC, 12.5, 2.5, 343. May chance ba na yung denominator ay maging mas malaki sa numerator? Kasi yung denominator. Oo. Kasi kung mas malaki ang denominator, magiging less than 1 yun eh. Kung maging less than 1 yun, mali yung assumption natin. Dapat equal yung capacity. Oo. Ngayon ang tanong, meron bang case ng values na magiging mas mababa sa 1 ito kasi mas malaki yung denominator kaysa sa taas? Sige, imagine nyo. Bakit wala? Wala sir. Bakit wala? Formula mix bill. Sa formula niya. Ano meron sa formula? Sabi natin weighted average to. Sige, weighted average. So, ano ngayon kung weighted average? Anong reasoning natin? Bakit hindi pwede magkaroon ng value na mas mababa sa 1? Kasi kung merong value na mas mababa sa 1, edi ibig sabihin, hindi pa yun yung conservative assumption. Tama ba? Pwede ka pang mas magbababa doon. Diba? Bakit 1? Okay, ginagawa natin ng reasoning para alam mo i-explain, naiintindihan mo sarili mo, bakit ganun yung ginagawa natin. Di ba? Bakit 1.0 ang assumption dito? Okay, yun sabi natin, ginagawa natin yun for conservative assumption, pero wag mong tanggapin na, basta yun yung sabi ni Sir eh. Dapat naintindihan mo, bakit siya conservative? Bakit yun na yun? Di ba? So, ang pinidiscuss natin, bakit siya 1? Bakit yun yung pinakamababang value? Bakit imposible na maging less than 1 yan? Kasi di ba, ang sabi natin, 12.5. Pag pinag-add mo to, 2.5, 340, ano yun? 12.5 din. Ang pinaka-worst case na pwede mangyari sa baba, yung pinakamalaking value niya is kapag nagpantay-pantay itong mga to. Tama ba? Kasi kung halimbawa, yung MB mo yung pinakamalaki, siya na rin yung MMAX. Diba? Hindi pwedeng mas malaki pa yung MB kaysa sa MMAX kasi yung MMAX na nga yun eh. Diba? Pinakamataas na number na pwedeng makreate itong mga to is kung MMAX to, ito MMAX din, ito din MMAX din to. So lahat sila MMAX. Kung lahat sila MMAX, 2.5 MMAX plus 3 MMAX plus 4 MMAX, 3 MMAX, anong value nun? 12.5 MMAX. Na parehas lang sa taas. Pinakamataas na value sa denominator is basically 12.5 MMAX. Which is ano mangyayari kung 12.5 MMAX siya? 1. Magka-cancel lang. Yun yung pinakamababang pwedeng mangyari sa kanya. Kaya ang sabi natin, ang safe assumption is that yung CBI, pinakamababa, 1.0. Ngayon, bakit siya safe? Kasi yun nga yung pinakamababa, tataas na lang yun, yung sinasabi natin. Okay? Na ang nangyari na actual, halimbawa, ang capacity na solve mo, kunyari, tinatamad ka, ay mo i-consider mo na yung loading, di ba? Actual practice, syempre, iba yung sa exam, di ba? Sa exam, pag hindi sinabi, isosolve mo. Unless sabihin na use CB equal to 0. Pag hindi sinabi, gamitin mo yung tamang value ng CB. Kung sa ulo mo, good. Kung hindi, isolve mo yung CB. Okay? Isolve yung CB kung hindi alam. Ngayon,
Kunyari, sa practice na, syempre, kanya-kanyang buhay na yun, di ba? Kung may mga iskipan ka, lisensya mo yun. Nakuha nyo. Bahala ka sa buhay mo. Diskarte mo, di ba? Okay. Pero halimbawa, tinatamad ka. Kung tatamarin ka man, di ba? Kung magsisimplify ka ng solution, paano dapat? Dapat nandun ka sa conservative side. Okay. Anong value na gagamitin mo, CB? Sabi, 1.0. Bakit? Kasi halimbawa, nag-solve ka. Ang capacity niya, kunyari, 100 keep fit. Sabi, keep fit. Okay. Ngayon, sa actual, mali pala yung assumption mo. Tapos nung kinounter-check nyo yung actual loading, ano siya, 125, ano to siya, 125 keep fit. Okay, ito yung actual na loads, ito yung capacity na provide mo. Okay, pero alam mo rin na siya ay point load lang naman. Yung ginamit mong ano dito, yung load niya is point load na magke-create ng 125 keep fit, point load sa gitna. Okay. Ang ginamit mo sa capacity mo ay 1.0 lang na CB. Okay? Ano ang CB para sa point load sa gitna? Merong value yun eh. Tingnan natin dito, no? So, hindi mo sa ulo, i-derive mo. Okay. So, nakalagay 1.32. Okay, so ang mangyari, ibig sabihin, yung na-solve mo na 100, actually, sa totoong buhay, hindi lang 100 yun. Ano daw yun? 1.32 pa. Ita-times mo pa doon. So, ano yung tamang capacity niya talaga kung ginawan mo ng detailed calculation? 132. Safe pa rin ba yung gawa mo na nagkamali ka nung una? Safe pa din yun. Di ba? Kasi 100 lang na compute mo pero hindi lang 100 yun. Sinimplify mo lang kaya naging 100 lang. Di ba? Nandun ka sa conservative side eh. Pero sa totoong buhay, hindi lang 100 yun. 132 yun. Actual mo, 125. Satisfactory pa ba siya? Yes. Eh, di may allowance ka. No, ganun yung idea natin, no. Okay, sa practice, siyempre hindi naman laging gagawin yung pinaka-detailed solution, 'di ba? Kasi magte-take time yan eh, no. Usually meron yan, 'di ba? Meron kang task, no. This is good for 1 week, 2 weeks. Kapag gagawin mo lahat ng detail, hindi ka matatapos, no. May mga cases na ganun, no. So may mga cases na ano ka, medyo limited ka sa time. So gagawin mo, maggagawa ka ng mga assumptions na magpapabilis ng process. Okay. Ngayon, ang pinaka-goal lang doon, dapat yung assumption mo nandun ka sa safe side. Hindi pwedeng yung assumption mo ay nandun sa kabilang side ng ano, di ba? Ng uh, design. Okay, dapat safe side ka lagi. Okay? Yun lang, no? So, ganun yung process natin sa design.